linggo ang mabilis na lumipas, buhat ng mailibing ang anak namin. Madalas ay laman pa rin ng isipan ko ang aking anak. At makailang beses na akong bumibisita sa kanyang puntod. Hindi pa ako nakakabalik sa trabaho dahil naka-maternity leave pa ako. Isa pa, pakiramdam ko ay hindi ko pa kayang makasalimuha sa mga katrabaho ko. Sigurado akong magtatanong sila sa nangyari sa aming baby. Si Rafael naman ay naging abala na sa trabaho niya. Gayunpaman, napansin ko ang higit na pagiging maalalahanin niya sa akin. I don't know it was because of guilt. Dahil doon ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa at lalo akong nahuhulog sa kanya. Maaga na rin siyang umuuwi at hindi ko na naririnig pa na nababanggit niya si Grace. Ano kaya ang nangyari sa kanya at sa business na inaalok niya kay Rafael? Sa mga nakalipas na araw ay iniwasan ko ng ungkatin ang tungkol sa kanya. Hindi ka ba naiinip dito? Tanong sa akin ni Rafael habang kumakain kami ng agahan. Hindi naman, okay lang ako dito. Do you want to go with me in the office? Tanong niya. Natatawang pinagmasdan ko siya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Noon ay halos ayaw akong tumapak sa opisina niya. Tapos ngayon ay siya na ang nag-aaya sa akin na pumunta doon. Ano naman ang gagawin ko doon? Nothing. Just stay there. Sapat na sa akin yon. Sagot niya. Nakakaloko ang ngiti niya nang sulyapan ko. Aaminin kong kinilig ako sa sinabi niya, pero hindi ako nagpahalata. Makakaabala lang ako sa'yo. Pero nandito ka lang sa bahay araw-araw. Sa totoo lang ay nag-aalala ako sa'yo. I wonder kung ano ba ang ginagawa mo. Hindi ka lumalabas sa bahay. Talaga ba? Iniisip niya ako. Heto na naman ako at nabubuhay ng pag-asa dahil sa pagiging sweet niya. What if we go out tonight? I'll tell Rose to make a reservation. Suhestyo niya. Muntik na akong mabulunan sa kinakain. Bakit bigla naman yata siyang naging interesadong lumabas kami? Ganyan ka ba nag-aalala sa hindi ko paglabas ng bahay? Pumupunta naman ako sa sementeryo para dalawin ang anak natin. Napahilot muna siya sa sentido, saka naiiling na tinitigan ako. Agad naman akong na-conscious sa mga tingin niya. Napapansin ko, nakakagawian na niyang titigan ako ng ganito. Alam yata niya na naapektuhan ako sa mga mata niya. It's not about you not leaving the house. I want us to talk. Remember last time? Sabi ko sa'yo ay mag-uusap lang kami ni Grace. Then we'll talk. Bigla ang pagsipa ng kaba sa aking dibdib. Heto na at mag-uusap na kami. Ano kaya ang sasabihin niya? Makikipaghiwalay na ba siya? Pero hindi ba at siya mismo ang humiling na huwag kaming maghiwalay? Sa totoo ay hindi ko na alam ang iisipin. Ayoko namang umasa dahil baka masaktan din ako sa huli. Pero ang mga ngiti niya ay tila nagsasabing maganda ang magiging pag-uusap namin mamaya. Ang mga tingin niya ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na gusto niya ako. Mabilis kong ipinilig ang ulo sa isipan. Masyado na yata akong nadadala sa pagiging sweet niya. Sabihin mo na kaya ngayon, parang nawala ang lasa ng mga pagkain na nakalagay sa plato ko, dulot sa matinding kaba. Mamayang gabi na lang, nakangising sagot niya. By the way, wear something formal. Kung wala kang damit, just use the card I gave you. Nakangiti niyang turan. Matagal na niya akong binigyan ng isa sa mga card niya, pero hindi ko iyon ginagamit. Ayaw kong isipin niya na mukha akong pera. Looking at him, he seemed excited. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Nakangiting tumango lang ako sa kanya. Bandang 10:00 ay tinawagan ako ni Rose para sabihin na nagpa-reserve na siya ng dinner sa isang 5-star hotel. Ano naman kaya ang trip ni Rafael? Hindi naman siguro niya ako dadalhin sa isang mamahaling restaurant para doon makipaghiwalay. Hindi ko talaga siya mapapatawad kapag ginawa niya iyon. Pagdating ng tanghali, ay nagdesisyon akong magtungo sa mall. Kailangan kong humanap ng dress para sa dinner namin. Salamat. Hintayin mo na lang ako dito.
Baling ko kay Larry nang nasa parking lot na kami ng isang sikat na mall. Sa mga nagdaang araw ay madalas siyang nasa mansyon lamang para bantayan kung may lakad ako. Sa tuwing nagtutungo ako sa sementeryo ay siya ang sumasama sa akin kung hindi pwede si Rafael. Agad ako nagtungo sa isang butik at namili ng dress. Kahit papaano ay may pera ako dahil ang mga sweldo ko nitong nakaraan ay naipon ko. Hindi ko man aminin pero nakadarama ako ng excitement sa paglabas namin ni Rafael mamaya. Gusto ko maging presentable sa mata niya. Namili ako ng dress hanggang sa makita ko ang isang casual dress na old rose ang kulay. Dinampot ko iyon at pinagmasdan. "Ma'am, pwede niyo po siyang isukat." Paalam sa akin ng babae sa store at iministra ang fitting room niya. "Thank you." Nakangiting sagot ko. Bitbit ang dress ay naglakad na ako patungong fitting room. Napangiti ako nang maisukat ang dress. Maganda ang lapat noon sa akin. Sa mga nakalipas na araw ay ngayon lang ako nasiyahan. Tama nga si Rafael na dapat paminsan-minsan ay lumalabas ako. Bitbit ang damit ay lumabas na ako ng fitting room. Pero laking gulat ko nang mahagip ng paningin ko si Grace na nakatayo di kalayuan sa akin. Binibiro ba ako ng pagkakataon? Anong ginagawa niya dito? "Angela?" Mahinang tawag niya sa akin. Nilampasan ko lang siya. Ayaw ko siyang makausap sa ngayon. Inabot ko ang dress sa babae at binayaran iyon sa cashier. "Angela, let's talk." Napatingin sa amin ang mga naroon sa loob ng store dahil sa pakikiusap ni Grace. Ano bang kailangan niya sa akin? Pinagmasdan ko siya. Malungkot ang mga mata niya at nakikiusap. "Ano bang kailangan mo sa akin? Sinusundan mo ba ako?" Bakas ang guilt sa mukha niya sa tanong ko. Kung gayon, ay sinusundan niya ako. Matapos kong bayaran ang dress, ay sa isang coffee shop sa loob ng mall kami nagpunta ni Grace. "Anong gusto mong sabihin, Grace? Nagmamadali kasi ako." Nakagat niya ang pang-ibabang labi. "Angela, I wanted to apologize." May mga bagay na hindi ipinipilit, Grace. Hindi ko din alam kung dapat ka bang humingi ng tawad sa pagkawala ng anak ko dahil hindi ko alam kung may kasalanan ka ba talaga. Natahimik lang siya at ang mga mata ay nakatuon sa baba. Anong nangyari sa confident na Grace na nakilala ko? "Kayo ni Rafael, kumusta kayo?" Napakunot ako sa tanong niya. "Okay kami, bakit mo tinatanong?" "Angela, walang nagbago sa nararamdaman ko. I still love him." Napapikit ako at nakuyong ko ang kamay sa narinig. Pumunta siya sa akin para sabihing mahal niya pa si Rafael. Kung hindi lang nakakahiyang mag-iskandalo, ay gusto kong ibuhos sa maganda niyang mukha ang kape sa mesa ko. "Anong gusto mong mangyari, Grace? Makikiusap ka na naman ba sa akin?" "Alam ko ang tungkol sa kondisyon ni Lolo Miguel kay Rafael. Sinabi sa akin ni Oliver. I figure Rafael marry you only because of that and the baby. Wala nang malalim na dahilan para magsama kayo. Alam kong hindi totoo ang pagsasama ninyo. Nakikita ko sa mga mata mo, sa kilos nyo, nung kasalin kayo. Please, Angela, bilang babae, umaasa ako na mauunawaan mo ako." Pakiusap niya. "Naririnig mo ba ang sarili mo? I'm sorry, but you're wasting your time. Mahal ko si Rafael. Kung ano man ang sinasabi mong nakikita mo sa amin, nagkakamali ka." "Ano bang pinaglalaban mo? Bakit hindi mo magawang magparaya?" Bumangon ang galit ko. Nanginginig ang mga kamay ko dulot sa matinding inis at sakit. Ako ang asawa, Grace. Hindi ako magpaparaya. Hindi ko maibibigay ang hinihiling mo. Naglakad na ako palabas dahil baka kung ano pa ang magawa ko kay Grace. Pero hinabol niya pa ako. "Angela, intindihin mo muna ako. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal? Nandyan lang si Oliver nagmamahal sa'yo. Bakit hindi si Rafael ang kausapin mo? Tigilan mo ako. Wala akong planong bumalik kay Oliver." Singhal ko sa kanya. Hinawakan ako ni Grace ng mahigpit sa braso at pilit na inaharap sa kanya. "Angela,
Mahal ko si Rafael. It has always been me. Madiin ang pagkakasabi niya sa bawat salita at tinablan ako. Lahat ng pag-asa ko kanina na baka maganda ang pag-uusapan namin ni Rafael ay nabuwag ng mga salita niya. Paano kung tama siya? Paano kung mag-uusap nga kami ni Rafael para putulin na ang relasyon naming? Nagtubig ang mga mata ko nang nakatitig lang kay Grace. Hindi ako makapagsalita. Tinalikuran ko na siya at hindi man niya ako hinabol. Habang naglalakad ay tumulo ang mga luha ko. Sinabi ba sa kanya ni Rafael na mahal pa rin siya nito na mag-usap sila? Kung gayon, ay makikipaghiwalay na siya sa akin mamaya. Imbes na bumalik sa parking, ay lumabas ako ng mall at sumakay sa taxi. Hindi ko kayang makaharap si Rafael mamaya. Hindi pa ako handa. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sa ngayon, ay gusto ko lang muna na mapag-isa. Kuya, sabihin mo nga, may mali ba sa akin? Pasigaw na tanong ko sa bartender habang naghahalo siya ng inumin. Malakas ang musika sa paligid na sinasabayan pa ng sigawan ng mga nagsasayaw sa dance floor. Sinulyapan lang ako na lalaki at marahang napailing. He continued mixing the drinks without answering my question. Maging ang isang lalaki sa tabi ko ay nakuha ko ang atensyon at natatawang pinagmasdan ako. Right now, I don't care about what they thinking about me. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Gusto ko nang sumuko na lang sa mga pagsubok na binabato sa aking buhay. Sa loob ng ilang buwan, napapagod na akong lumaban. Ang tanging pinanghahawakan ko na lang para sumaya ay si Rafael. Pero mukhang maging siya ay mawawala na rin sa akin. Muling naglandas ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko na pinagkaabalahang punasan iyon. Gabi na at hindi na ako nag-abala pa sa lakad namin ni Rafael. May ideya na naman ako sa sasabihin niya. Hindi pa man ay pinagluluksa ko na ang aming paghihiwalay. Alam ko kung bakit ako sobrang apektado. Dahil sobra ko na siyang mahal. Wala na. Talo na ako ni Grace. Kaya naman, hindi ko maiwasang magtanong kung may mali ba sa akin. Sobrang laki ba ng kasalanan ko sa mundo at ako palagi ang naiiwang nagmamahal? Kuya, sumagot ka naman. Pangungulit ko sa lalaki na siya kong napagdiskitahan. Tinatabla na ako ng alak at hindi ko na rin alam kung paano ako uuwi. Ma'am, lasing ka na. Wala ka bang ibang kasama? Wala, pero don't worry. Sanay na ako mag-isa. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ng lalaki sa tabi ko. Mukhang may pinagdadaanan kami aniya. Meron talaga, kung alam mo lang. Asa na ba si Rafael? Bakit kanya hinayaang mag-isa dito? Tanong niya. Papaano mong nalamang hindi ko na masyadong maaninaw ang mukha ng lalaki dahil sa dami ng nainom ko. Namimigat na rin ang talukap ng aking mga mata. I'm Cedric, Rafael's friend. Nandun ako sa kasal nyo. Pakilala niya, pero hindi ko magawang ituon ang atensyon sa kanya. Bakit parang ngayon ko lang naramdaman ang epekto ng alak na nainom ko? Uuwi na ako, imbes ay sagot ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa bar stool, pero agad na umikot ang aking paningin. Mabilis naman akong nasalo ni Cedric para hindi ako matumba. Hey, lasing ka na nga. Inupo niya muli ako sa bar stool at hinugot ang cellphone mula sa bulsa ng suot na pantalon. I'll call your husband. No, protest ako. Rafael is friend of mine. Kung ano man ang problema nyo, you shouldn't have gone here alone. Maswerte ka at nakita kita dito. Angela, hindi natin alam kung ano mangyayari sa'yo dito. Pagalit niya sa akin. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita asawa. Katwiran ko na kanyang ikinatawa. Concern lang ako sa'yo. Maya-maya ay narinig kong may kausap siya sa phone, pero hindi ko maintindihan iyon dahil sa pag-ikot ng aking paningin. Mariin akong pumikit at sumubsob sa bar top. Pero kahit sa nakapikit kong mga mata, ay tila umiikot ang aking paligid. Sa pagpikit ko ay imahe naman ni Rafael ang nakikita ko.
Ilang oras pa lang na hindi ko siya nakita, but I miss him already. Paano pa kaya kung maghiwalay na kami? Your husband is on his way. Kausap sa akin na lalaki, pero hindi ko siya sinulyapan man lang. What a pain, kaya ayaw ko mag-asawa eh. Bulong niya sa sarili. Mapait akong napangiti. I remember Rafael saying the same thing when we first met. Iyon pala ay minsan siyang nag-propose ng kasal kay Grace. Angela, narinig ko ang pamilyar na boses ni Rafael kasunod na marahan niyang paghawak sa aking braso. The sound of his voice causes my heart to race. Kilalang kilala siya ng traidor kong puso. Kusa itong tumitibok ng mabilis sa presensya niya. Inangat ako ni Rafael sa pagkakasubsob sa bar top. What happened to you? Kanina pa kitang tinatawagan. It's really you. Bulong ko pagkakita sa gwapo niyang mukha. Napakunot naman ang noo niya at napahinga ng malalim. Binalingan niya ang kaibigan. Thank you. Pasensya ka na sa kanya. No worries bro. Natatawang sagot naman ng lalaki. Let's go. Bakit ka ba nandito? At bakit mo tinakasan si Larry? Inis na baling niya sa akin. Tinitigan ko siya. Napakagwapo pa rin kahit bahagyang nakakunot ang kanyang noo at bakas ang inis sa mukha. You're so handsome, my dear husband. Do you recall meeting me in this way 6 months ago? Siguro kaya hindi mo ako magawang seryosohin. Mapait na sambit ko habang inalalayan niya ako palabas ng bar. Wala na akong kontrol sa mga lumalabas sa aking bibig at tila naman siya natigilan sa narinig. If I'm so attractive, why did you run when we were supposed to be on a date right now? Malakas akong tumawa. A date? Kundi ko pa alam na makikipaghiwalay ka na sa akin? Hindi ko napigilang sabihin. What? Where did you get that idea? Halata ang tinitimping galit sa kanyang boses. Hindi na lang ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagtakbo niyon para namang bumabaliktad ang sikmura ko dahil sa kalasingan. Sandali! Bakit? Tanong ni Rafael. Nasusuka ako. Pagkarinig sa sinabi ko ay bigla ang pagkabig ni Larry ng sasakyan patabi ng kalsada. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng sasakyan para sana bumaba. Ngunit namalayan ko na lamang na nakasubsob na ako sa kalsada at malakas na napamura si Rafael sa tabi ko. Angela, why didn't you wait for me? Ano ka ba? Noon ko naramdaman ang sakit ng tuhod at siko ko. Tinulungan niya akong makatayo at muli siyang napamura pagkakita sa gasgas ko sa siko. Inalalayan niya ako hanggang sa makatabi kami at doon ako nagsuka. Lumayo ka. Taboy ko sa kanya. Sa pagitan ng pagsuka dahil sa pagkahiya. Imbes na lumayo ay naupo pa siya sa tabi ko. Honestly, you're giving me a headache, Angela. I don't know why are you suddenly acting this way. Sabi ko sa iyong lumayo ka. Don't worry, mawawalan ka na ng sakit sa ulo. Inis na sagot ko. And why is that? Kunwari ka pa? Alam ko maghihiwalay na tayo. Grace told me you still love her. Hanggang ngayon mahal mo pa siya. Grace told you? Ulit niya sa sinabi ko. Nakita ko siya kanina. Kaya ka nawala? Imbes na kausapin mo ako, mas pinili mong magpakalasing? Galit na tanong niya at hindi ako nakasagot. May kakaibang pangalib sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Parang nawala ang tapang ko na kanina lang ay ipinahiram sa akin ng espiritu ng alak. Palalampasin ko ngayon ito, pero mag-uusap tayo kapag maayos ka na. Banta niya. Pagdating namin sa mansyon ay agad niya akong dinala sa banyo. Hindi niya pinansin maging sina Aling Neng na sumalubong sa amin kahit pa nga gabing-gabi na. Wala siyang imik kaya hindi ko malaman kung galit ba siya o hindi. Para akong bata na sumusunod ng sa utos niya. Take your clothes off, utos niya. Ha? Ayoko nga. Fine. Bigla niya akong hinila sa tapat ng shower at binuksan iyon. Halos mapasigaw ako sa gulat, lalo na nang maramdaman ko ang hapdi ng mga sugat ko. Maging sarili niyang damit ay nabasa,
pero mukhang wala siyang pakialam. Matapos ko maglinis ay humugot siya ng towel sa cabinet. Nang hubarin niya ang damit ko ay wala na akong nagawa. Mukhang tinangay na ng tubig ang pagkakalasing ko dahil kitang-kita ko nang dumako ang mga mata niya sa aking hubad na katawan. I got conscious kaya inabot ko ang towel para sana itakip sa aking katawan pero mabilis niya akong napigilan. I feel my body began to heat up as I catch a glimpse of burning desire on his eyes. Sinalubong ko ang mga tingin niya. His eyes are yearning for something. Something I know I've been craving too. Mukhang nagkakaintindihan na kami sa simpleng titigang iyon dahil halos panabay kami nang abutin ang isa't isa. Hinapit niya ang bewang ko habang mabilis ko namang pinagsalikop ang mga kamay ko sa kanyang batok. Napaungol ako nang malasahan ko ang tamis ng kanyang labi. I can't help it. Hindi ko kayang putulin ang mga halik na ito. Mahal ko si Rafael at nais kong samantalahin ang iilang pagkakataon na nararamdaman kong mahal din niya ako. Habol ko ang hininga nang maghiwalay ang aming mga labi. "Oh, Angela, I want you so bad." Bulong niya. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataong makapagsalita dahil bumaba na ang mga labi niya sa aking leeg patungo sa aking dibdib. Bawat daanan ng kanyang labi ay bumubuhay sa aking pagdanasa. "Rafael," singhap ko nang sakupin ng bibig niya ang aking kanang dibdib habang minamasahe ang kabila. Mariin kong kinagat ang labi para pigilan ang pag-ungol. Hindi ko alam kung saan ako hahawak hanggang sa natagpuan ang aking kamay sa kanyang balikat. Sa ginagawa niya ay lalong nadaragdagan ang aking pagnanasa. Biglang bumaba muli ang mga labi niya sa aking tiyan. Napamulat ako nang buhat sa aking tiyan ay bumaba pa iyon, kaya agad ko siyang pinigilan. "Rafael," nag-aalang ang pigil ko sa kanya. "Why?" tanong niya. Pinakatitigan niya ako habang hindi ko naman magawang salubungin ang mga tingin niya. Marahil nabasa niyang mas matimbang ang pagnanasa sa aking mga mata kumpara sa pagpigil ko sa kanya. Marahan niyang inalis ang mga kamay kong nakapigil sa kanya. "Trust me," bulong niya, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Gumalaw siya sa ibabaw ko at sinalubong ko naman ang bawat pag-ulos niya. Nang magbulat ako ng mata, ay noon ko lang napansin na nakatitig siya sa akin. I was about to say something, pero agad niyang inabot ang labi ko. He kissed me on the lips as he moved on top of me. It was as if he really loved me. Gusto kong maiyak. Kung pwede lang, huwag nang matapos ang gabing ito. Sana naman ay may katugon ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit ng yakap niya sa akin. Nanatili lang siyang nakayakap sa akin hanggang sa bumalik sa normal ang aming paghinga. Akala ko nga ay nakatulog na siya, kundi lang sa marahan niyang paghaplos sa aking likod. Nanatili lang kami sa ganoong pwesto hanggang sa unti-unti nang bumigat ang talukap ng aking mga mata. Nakatulog na ako nang magsalita siya. "I love you." Pero bago ko pa man marinig ang sinabi niya, ay tuluyan na akong nakatulog. I stare at Angela who is still sleeping. She is my wife, pero alam kong wala akong karapatan sa salitang iyon. I asked her to be my wife to save myself from losing Milena. I met her in a terrible situation, and I took advantage of it. Akala ko ay magiging simple lang ang kasunduan namin. We will marry and then we continue with our life. But she got pregnant. Aaminin kong hindi madali para sa akin ang paniwalaang anak ko ang dinadala niya. But there's something in her which convinces me. I can't pinpoint what exactly it is. I just found myself continuing with the marriage proposal. Simula noon ay tanggap ko ng magigisiyang permanenteng parte ng buhay ko. Kahit pa man dumating ang araw na maghihiwalay na kami. Ang hindi ko inaasahan na mangyayari ay ang magkaroon ako ng damdamin sa kanya. Sa sandaling panahon na magkasama kami, ay unti-unti nang nahulog ang loob ko. Nakita ko ang isang simpleng Angela. Malayo si Angela sa sinasabi nila. Her character does not match her reputation
Aaminin kong hindi ko nagustuhan ng malaman ko ang relasyon niya kay Oliver. Ngunit habang tumatagal na magkasama kami, ay hindi ko makita ang Angela na kayang sumira ng relasyon. Isang Angela na mapagbigay at mapagtiwala ang nakilala ko. Maging sa trabaho niya, hinahayaan niyang tapakan siya ng mga tao. She is broken woman dahil kay Oliver. Masyado na siyang naniwala sa sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. And I will do my best to fix and protect her. She told me how she met Oliver, na hindi niya alam na may asawa ito nung una. I believe her, and I am now desperate to take her away from Oliver. Remembering Oliver, I know he is mad at me. Hindi man kami direktang mag-usap, ngunit alam ko may pader na sa pagitan naming dalawa. Habang tumatagal, ay lalong tumataas ang pader na iyon. Even so, I won't allow him near Angela. I was furious when I learned that Oliver continued to talk to her. Nalaman kong pinupuntahan niya si Angela sa opisina, kaya mahigpit ko siyang pinababantayan kay Larry. I even came to the point where I banned Oliver from the building. Melania is the owner of the building, kaya naman madali sa aking ipautos iyon. Marahil nalaman ni Oliver iyon, kaya maging sa akin ay nagalit siya. Oliver had a difficult upbringing. Sa pag-iimbestiga ko, ay nalaman ko may problema na rin sila ni Lucy noon pa. To think that, I thought Lucy was the one who saved him from desperation. I still intend to speak with Oliver once I've resolved my relationship with Angela. Sigurado na akong mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya hahayaang bumalik kay Oliver. In fact, I plan to confess my feeling for her last night. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil bigla na lang siyang hindi dumating at nalaman ko mula kay Larry na hindi siya bumalik magmula nang pumasok sa mall. At the time, I fear she had left me for good. Sa dami ng pinagdaanan namin, inisip kong sinukuan niya na ako. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong magkakausap kami ng maayos. I won't let her run away again. I want this marriage to work. Alam kong si Grace ang dahilan ng lahat ng agam-agam niya. Yes, I am in love with my wife. But when Grace returned, I become confused once more. Grace is not just another woman. Siya ang unang babaeng minahal at inaya ko magpakasal. She is the reason I work so hard to get to where I am now. She left me hanging with no explanation. And when she returned, I was desperate for an answer. Hanggang sa hindi ko na malayang napabayaan ko na si Angela. And then we lost our child. Noon ako natauhan sa sitwasyon namin. Nakita ko ang pasakit na dulot ko kay Angela. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Umaasa akong mapapatawad at tatanggapin niya ako sa kabila ng nangyari. As for Grace, malinaw na sa akin na lahat. I don't love her anymore and I made it clear to her. Nang nakaraang araw ay tinanggihan ko na maging business proposal na inaalok niya sa akin. I plan to move forward with my wife. Alam kong hindi kami magkakaayos kung nasa paligid si Grace, kaya pinili kong alisin ang kahit na anong bagay na mag-uugnay sa aming dalawa. Naramdaman ko ang pagkilos ni Angela na siyang dahilan ng pagkaputol ng aking pag-iisip. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Napabaligwa siya ng bangon pagkakita sa akin. Pagkatapos ay agad na napahilot sa noo. Sa dami ng nainom niya na nakaraang gabi, sigurado akong masakit ang ulo niya ngayon. But it was her naked body in front of me that drew my attention. Marahil napansin niya akong nakatitig kaya mabilis niyang hinila ang kumot at ibinalot sa sarili. I watched as her face flash. It never ceased to amaze me how she blushed whenever I teased her. Good morning. Nakangiting bati ko sa kanya. Nababasa ko base sa mga kilos niya ang pagkailang. Pero ngayon, wala akong planong ipagpaliban ang mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya kagabi. Good morning. Sagot niya habang nakatungo na siyang nagpalapad ng ngiti ko. Kagabi, I'm sorry. Shh! Putol ko sa sinasabi niya. There's something I wanted to tell you. I saw her panic. Marahil, iniisip na naman niya makikipaghiwalay ako sa kanya. I don't know what to do with this woman. Alam kong kahit minsan
ay hindi ko pa nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. But did she really believe that I asked her out on a date only to break up with her? Rafael, hindi ako. I raised a finger to her lips, prompting her to stop her words. Let me finish first. Hinawakan ko siya sa mga kamay at tinitigan. I know, it is hard to believe, Angela, but I want us to work on our marriage. This time, not to please Lolo Miguel. Nabasa ko ang katinuan sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Yesterday, I asked you out to confess my feeling for you. Pero bigla ka nalang nawala. I don't want to put off my confession any longer. I know you just woke up and your head is still throbbing. But I want you to know that I love you. Napangangasiya at nanlaki ang mga matang nakatitig sa akin. Scared that she won't believe me. Mabilis ako nagpaliwanag. I know it's hard to believe. Lalo pa sa mga nangyari sa atin at sa kasundo ang ginawa ko. But believe me, mahal kita. I am willing to burn our signed agreement. Liligawan kita if that's what you want. Last night, I planned to make a decent proposal, but papaano si Grace? Hindi ba siya ang... Hindi ko na siya mahal, Angela. Ikaw ang mahal ko. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Even the business partnership. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Kaya agad akong kinabahan. Hey, are you crying? I'm sorry. I won't. I love you, Rafael. Mabilis na sagot niya habang umiiyak. Noon pa, at natatakot akong aminin sa'yo dahil alam kong hindi ito kasama sa usapan natin. Alam kong malabong mahulog ka sa isang tulad ko, lalo na nang bumalik si Grace. Sa nakikitang pag-iyak niya, ay hindi ko napigilang ikulong siya sa aking bisig. I'm sorry kung ngayon ko lang naamin sa'yo o maging sa sarili ko. Aaminin kong nagulo ako dahil kay Grace. Pero babawi ako sa'yo. Pangako, simula ngayon, papatunayan kong mahal kita. Pero, hindi ka ba galit dahil kay Oliver? I don't care about your relationship with Oliver in the past. Ang mahalaga, sa akin ay tayo ngayon. Pumapayag ka bang magsimula ulit tayo? This time, without the agreement I gave you. I tried to gain my composure kahit pa nga kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Of course, mahinang sambit niya. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin at marahang pagtango. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Kinintilan ko siya ng halik sa noo, kasama ang pangakong babawi sa kanya sa aking mga naging pagkukulang. My gaze drifted away from the magazine I was reading and towards Rafael, who was busy with his laptop. Panay ang update sa kanya ni Miss Rose ng schedule niya. Ganito pala siya kabisi sa trabaho at pakiramdam ko ay isa pa ako sa naging alalahin niya dahil panay ang sulyap niya sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung tama ba ang desisyon kong sumama sa kanya dito sa opisina. Kanina, pagdating namin ay sinilubong na kaagad siya ng mga dokumento na kailangan niyang pirmahan. Isa-isa niyang inusisa at pinag-aralan iyon. Pagkatapos ay nagtungo naman siya sa meeting. At ngayon nga ay kakabalik lang niya sa opisina. Seeing him work so hard made me fall in love with him even more. I'm not sure if I'm worthy of someone like him. Are you bored? Sorry, just give me a minute. I'll just read these files. Anya. Agad naman akong umiling at ngumiti. Take your time. Ako nga ang naiilang eh. Baka nakakasagabal na ako sa'yo dito. Of course not. Ako ang nagpilit sa'yo na sumama ka dito, remember? Totoong siya ang nag-aya sa akin na sumama. Pagkatapos daw ay bibisita kami kina Lolo Miguel. Ang totoo ay kinakabahan akong kaharapin ang Don. Kahit pa nga, hindi na kami nagpapanggap ngayon ni Rafael. Ewan ko ba kung bakit isinama mo pa ako dito. Pwede namang ipasundo mo na lang ako kay Larry mamaya. Gusto kong masanay kan dito sa opisina ko. This is my empire, after all. I want everyone to know you're my wife. Seryosong sagot niya. Hindi ako makasagot. Hindi ako makapaniwala na darating kami sa ganitong punto. Ngumiti lang siya at bahagyang napailing nang makita ang reaksyon ko. Hindi na siya nagsalita at nagpatuloy na lang sa ginagawa.
Busy na ulit siya sa mga files na binabasa. Kahit nakakunot ang noo niya, ay napakagwapo pa rin niyang tingnan. Hindi yata ako magsasawang pagmasdan siya maghapon. Hindi ako kailanman magsisising samahan siya dito sa opisina niya. Let's go? Nagulat pa ako nang ayain niya na ako. Ha? Tapos ka na? Hindi ako matatapos sa trabaho kung palagi kang nakatitig. Nakangising biro niya. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya, pero hindi ko magawang tumanggi. Napansin niya pala ako. Nakakahiya. Magkahawak kamay kaming nagtungo sa parking. Bawat madaanan naming empleyado ay magalang na bumabati sa amin. Kasabay noon ay ang mga tinginan sa magkahawak naming kamay. Rafael, on the other hand, is unconcerned with the stare we're getting from his employees. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay pumarada na ang sasakyan namin sa harap ng napakalaking mansyon ni Lolo Miguel. Pagpasok pa lang, ay sinalubong na kami ng mga kasambahay. Magandang umaga po, Sir Rafael. Nasa garden po si Don Miguel at Doña Elena at hinihintay kayo. Ano kayang sasabihin nila? Bulong ko kay Rafael dahil hindi ko maiwasan ang kabahan. I don't know. Don't worry. He seemed happy when he called me yesterday. Ganting bulong niya sa akin. Pagdating sa garden, ay namataan ko agad si Lolo at Lola ni Rafael na magkatabing nakaupo. Nakatalikod sila sa amin at kumalubog ang dibdib ko pagkakita ko pa lang sa figura nila. Si Lola Elena ang unang napatingin sa akin at napigil ko ang paghinga nang magtama ang aming mga mata. Ngunit dagli siyang ngumiti at kumaway. They here! Angela! Apo! Masayang tawag niya sa amin kaya napalingon din si Lolo Miguel. Sa nakita kong reaksyon nila ay agad na nawala ang kaba ko. Sinulyapan ko si Rafael na bahagya ding nakangiti sa akin. Rafael, Apo, I'm glad you were able to visit us at isinama mo pa itong si Angela. As usual, ay masayang bati ni Lolo Miguel. Of course, Lo, I always make time for you. Kumain na ba kayo? Nagpahanda ako ng pagkain para sa atin. Wika ni Lola Elena. Sinanyasan niya ang isa sa mga katulong na agad namang tumalima papasok sa kabahayan. I'm so glad to see you, Angela. Kumusta ka na? Okay naman po, Lola. Muli ay naramdaman ko ang mga mata niya na tila ay binabasa ang tunay kong emosyon. So, what's the occasion? Tanong ni Rafael. Wala naman na po. Itong si Lola Elena mo lang ang mapilit. Kinukulit akong papuntahin kayo dito. Ani ni Lolo Miguel. Bahagyang tumawa si Rafael at binalingan ng Lola. Why, Lola? Miss me? Tanong niya. Hindi ikaw ang gusto ko makita, kundi itong si Angela. Tanggi ni Lola Elena na ikinatawa ni Rafael at Lolo Miguel. Matapos ang ilang kumustahan, ay dumating na ang pagkain na sabay naming pinagsaluhan. Panay ang biro nila, kaya unti-unti ay nagiging komportable na ako sa presensya nila. Mabuti naman at magkasama kayo, Apo. I'm worried sick about you too. Simula nung huli nating pag-uusap, ay hindi na naalis ang pag-aalala ko sa inyong dalawa, kaya naisip kong ipatawag kayo. Wika ni Lola Elena. Naalala ko ang huling pag-uusap namin. Iyon ang araw na halos gusto ko nang sukuan si Rafael dahil sa pagkawala ng anak namin. Hindi ko naisip na lubos din pala ang naging pag-aalala sa amin ni Lola Elena. La, don't worry. Okay lang kami ni Angela. Whatever happens, hindi kami maghihiwalay kung yun ang pinag-aalala ninyo. Sagot ni Rafael habang nakatitig sa akin. Gusto kong mahiya sa dalawang matandang kaharap namin dahil nararamdaman ko naman ang pag-iinit ng pisngi ko. Pagsulyap ko sa kanila ay malawak ang mga ngiti nila sa amin. Masuyong ngumiti sa akin si Lola Elena at bahagyang tumango. Naalala ko sa mga salita niya sa akin nung huli kaming mag-usap. Gumanti ako ng ngiti at alam kong doon pa lang ay nagkakaunawaan na kami. Siya nga pala, Rafael, may balita ka ba kay Oliver? Biglang tanong ni Lolo Miguel na nagpakabog muli sa dibdib ko. Napatungo ako habang kumakain para itago ang kaba. I'm a little concerned about him and Lucy.
Hindi maganda ang nababalitaan ko nitong mga nakaraang araw. Actually, Lolo, I have something to tell you. Sagot ni Rafael na hindi ko tinitingnan. Napakunot noon naman ako sa narinig. Ano ang sasabihin ni Rafael kay Lolo Miguel? Alright, I also need to speak with you privately about something. Sagot ni Lolo Miguel nang sinulyapan pa ako ng tingin. Bigla ang pag-ahon ng aking kaba. Siguro ay guni-guni ko lang iyon dahil kung may alam si Lolo Miguel sa nakaraan namin ni Oliver, malamang ay hindi niya ako tatanggapin sa mansyon niya. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na si Rafael at Lolo Miguel na mag-uusap umano sa library. Inabot ni Rafael ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. It's most likely about business. Don't worry too much, bulong niya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi bago tumalikod. Napapahiya naman ako nang lingunin ko si Lola Elena na nakatingin sa amin. They probably talk about business, Iha. Walang katapusang negosyong usapan at maboboard ka lang sa kanila. Ilang nangumiti ako, though I feel uneasy lalo pa at nabanggit ni Lolo Miguel si Oliver. Iha, natutuwa ako sa nakikita kong saya ng apo ko ngayon. He looks incredibly happy and it's all thanks to you. Po, hindi naman po. Thank you, Iha, for not giving up, Rafael. Seryoso niyang sabi. Hindi na ako nakasagot. Deserve ko ba ang pasalamatan nila? Habang tumatagal, ay lalong lumalaki ang aking alalahanin at guilt sa kabutihan nila sa akin. Bigla ay tumunog ang cellphone ko. Unregistered number ang caller. Pagtingin ko kay Lola Elena ay tumangulang siya. Sige, Iha, baka importante yung tawag. Lumayo ako sa kanya para sagutin ang tawag. Hello? So kailan mo balak hiwalayan si Rafael? Para akong sinikmuraan pagkarinig sa boses ni Oliver sa kabilang linya. Nangimi ang buo kong mukha at nangatog ang tuhod. Angela, wala na ang anak nyo. Ano pang dahilan para magsama kayo? Kung ang negosyo lang ang iniisip niyang ambisyoso kong pinsan, sige na, hahayaan ko na sa kanya yon. Bumalik ka lang sa akin. What? Anong sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan. Mahal ko si Rafael. Bullshit, Angela. Nasilaw ka na ba talaga sa pera niya? Ha? Oliver, sa dami ng pinagdaanan namin, minahal ko na siya. So ganun na lang yon? 6 years against 6 months? Tapos pipiliin mo siya? Galit na sigaw ni Oliver. Bakit ka ba nagagalit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi ba? At ikaw naman ang naunang makipaghiwalay? Sinabi ko na sa'yo kung bakit, Angela. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Ha? Fuck that, Rafael. May narinig pa akong parang nabasag sa kabilang linya at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan sa takot. Nagwawala ba si Oliver? Anong nangyayari sa kanya? Nanginig ako at hindi ko na magawang sumagot. Kahit malayo siya sa akin, ay ramdam na ramdam ko ang galit niya. Listen to me, Angela. Hindi ako habang buhay na mananahimik lang. Kung hindi ka babalik sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo din mapapakinabangan si Rafael. Sasabihin ko sa pamilya namin ang tungkol sa ating dalawa. Wala na kayong anak at I'm sure na wala kang mahihilata sa kanila. Hindi ako natatakot na malaman nila na hiwalay na kami ni Lucy. Tutal, matagal na namang walang kwentang tao ang tingin nilang lahat sa akin. Banta niya. Para akong itinulos sa kinatatayuan. Ito na ang kinakatakutan ko. Ang marinig ang mga salitang iyon buhat kay Oliver. Paano na? Agad akong nabalot ng pangamba. Nilingon ko si Lola Elena na masuyo pa rin nakangiti sa akin, buhat sa pwesto niya. Kung sasabihin ni Oliver sa kanila ang nakaraan ko, makikita ko pa kaya buhat sa kanya ang ngiting iyon? Na ang babaeng pinakasamahan nilang mabuti ay may masamang lihim at nakaraan. Ang sakit isipin na mapapalitan ng mga ngiti nila ng galit. Unti-unting namuo ang luha ko sa labis na pag-aalala. Hindi pa man ay nasasaktan ako sa isiping magagalit sila sa akin. Narinig mo ba ako, Angela? Seryoso ang sinasabi ko. Narinig ko muli ang banta ni Oliver sa kabilang linya at tuluyan nang bumagsak ang mga luha sa aking mata.
Don't worry about Oliver, ginagawan ko ng paraan. Kalmadong sabi ni Rafael. Natuon ang atensyon ko sa kanya. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala para sa akin. Matapos ang tawag ni Oliver kanina ay hindi na naalis ang pangamba ko hanggang sa makauwi kami. At ngayon nga ay nasabi ko na sa kanya ang dahilan ng pagkabagabag ko kanina pa. Napabuntong hinanga muna ako, saka sumagot. Paano? Mapipigil mo ba siyang sabihin sa pamilya mo ang nakaraan namin? Kakamunghian nila ako kapag nangyari yon. Paano na tayo? Siguradong magagalit si Lolo Miguel. Hindi nila ako tatanggapin. Shh! I told you, ako ang bahala. Magtiwala ka lang sa akin. Pero ramdam ko ang galit ni Oliver kanina. I'm sure, hindi siya magpapapigil sa'yo. I know, Angela. Do you consider yourself a bad person because of your past relationship with Oliver? Ano bang klaseng tanong yon? Madami na akong narinig na sinabi ng mga tao tungkol sa akin. Siyempre, sa mata ng marami, isa akong maduming babae at unti-unti na akong naniniwala sa kanila. Siguro, kasi kung hindi, you're not. Maagap na putol niya sa sagot ko. Ikaw ang nag-iisip niyan sa sarili mo. Naniniwala ka sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero ako, I saw what an honest woman you are. Your past does not define you. And one mistake isn't enough to judge you. Ako ang bahalang kumausap sa pamilya ko. Ako ang nakakakilala sa'yo at hindi sila. Tayo ang mag-asawa. Nakatitig ako sa kanyang mga mata habang binibigkas ang mga salitang iyon. I am such a lucky woman. Nagsisisi na ako sa mga nagdaang araw at nagduda ako sa nararamdaman niya para sa akin. Thank you, Rafael, for believing me. Of course, I love you at hindi ko hahayaang masira tayo ni Oliver. Hinagkan niya ako sa noo at mariin akong napapikit nang maramdaman ko ang kanyang labi sa aking balat. I can feel the warm radiating from his body. Maya-maya ay bumaba ang halik niya sa aking matang nakapikit. Naramdaman kong pinunasan niya ang namuong luha doon. Nagmulat ako at sinalubong ako ng mga titig niya. I'll never get tired of staring into his soulful, dark eyes. Bahagya siyang ngumiti, kaya naman lahat ng agam-agam ko ay agad na nabura. Hindi na yata ako masasanay na wala si Rafael sa buhay ko. His words alone are enough to make me feel better. His presence brings me peace. Wala sa loob na inabot ko siya at hinagkan sa labi. Batid ko ang pagkagulat niya pero saglit lang iyon dahil naramdaman ko ang pagngiti niya habang magkalapat ang aming mga labi. I won't ever let Oliver hurt you again. Bulong niya na maghiwalay ang aming mga labi. Bago pa man ako makasagot, ay mabilis niya akong binuhat at naglakad na patungo sa kama. Napatili pa ako sa pagkagulat. Rafael, ano ba? Ibaba mo nga ako? Sigaw ko. Nag-uusap pa tayo eh. I thought tapos na tayo mag-usap. Ikaw ang nauna, di ba? Sinamangutan ko siya dahil sa pagkapahiya. Oo nga pala, at ako ang nanghalik sa kanya. Ibaba mo na nga muna ako. Sumunod naman siya at bigla akong inihagis sa kama. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Malambot ang kama kaya hindi naman ako nasaktan. Kakaiba na ang ngiti niya nang sulyapan ko siya. Let's stop talking about Oliver now, okay? Hindi pa man ako nakakahuma ay inatake na niya ako ng halik sa labi, pababa sa aking leeg at ang traidor kong puso at katawan ay agad na bumigay. Angela, hindi ko hahayaang maghiwalay tayo dahil sa mga walang kwentang banta ni Oliver. Bulong niya. His dark eyes were fixed on me. Nababasa ko ang magkahalong determinasyon at pagnanasa sa kanyang gwapong mukha. Napatango ako habang hindi ko mabawi ang mga mata sa kanya. Hindi na siya umimik at muling tinawid ang pagitan ng aming mga labi. Sa isang iglap, lahat ng alalahanin at takot ko ay naglaho. Napalitan niyo ng saya dahil sa mga sinabi ni Rafael, as if my worries are completely baseless. Tama si Rafael, kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Naramdaman kong itinaas niya ang suot kong damit at kaagad ko naman siyang tinulungan upang tuluyan na mahubad iyon.
Tuluyan ko nang nalimutan ang mga banta ni Oliver sa akin at hinayaan ko na lang ang sarili na madala sa init ng mga halik ni Rafael. Kinaumagahan ay maaga akong gumising kahit pa nga napuyat ako nang nagdaang gabi. Tumulong ako kina Aling Neng at Jessica sa pagluluto ng agahan namin ni Rafael. Hindi ko na alam kung anong oras kami nakatulog pareho kagabi. Nag-iinit ang pisngi ko sa tuwing naaalala ang namigitan sa amin na para bang iyon ang unang beses na ginawa namin ang bagay na yon. Sa tuwing naiisip ko si Rafael, andoon ang pananabi ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi na kailanman mawawala iyon. Aaminin kong hindi ganito katindi ang nararamdaman ko noon kay Oliver. Mukhang masaya kayo, ma'am ah, untag sa akin ni Jessica. Sa mga nagdaang araw, ay natuklasan ko kung gaano kasayang kasama si Aling Neng at Jessica. Mabiru sila at puro kalokohan ang katawan. Ha? Wala po. Sabi ko parang ansaya sa inyo, kumakanta-kanta ka pa po eh. Napangiti lang ako sa komento niya. Sino ba naman ang hindi magiging masaya sa piling ni Rafael? Ang malaman na mahal niya ako ay sapat na para pasayahin ang puso ko. Sa totoo lang, ngayon lang din namin nakita si Sir na ganyan kasaya. Sangat ni Aling Neng. Mabuti na lang at ikaw ang napangasawa ni Sir. Napakabait at simple at higit sa lahat, nakikita namin kung gaano kanya kamahal. Napatigil ako sa ginagawa dahil sa sinabi ni Aling Neng. Nakikita nila kung gaano ako kamahal ni Rafael. Gusto ko sana magtanong sa kanya tungkol kay Grace, pero alam kong kailangan ko nang mag-move on. Maayos na ang usapan namin ni Rafael at hindi naman tama na ungkating kulit ang tungkol kay Grace. Talaga po ba? Abay oo naman, kitang-kita naman sa kung paano kaniya tingnan. Ako bilang matagal na naninilbihan kay Sir Rafael ang nagsasabi sa iyo na mahal ka niya. Nakatawang sagot ni Aling Neng. Dahil doon ay lalong nabuo ang kumpiyansa ko. Kung hindi nga lang sa mga alalahanin ko kay Oliver, ay lubos na siguro ang saya ko. Pero tulad ng ipinangako ni Rafael, ay iwinaksi ko na ulit sa isip si Oliver. Ano bang ipinakain mo kay Sir Rafael at hulog na hulog sa'yo? Wika ni Aling Neng. Parang alam ko na kung anong pinakain ni Ma'am Angela kay Sir. Tumatawa na makalugang sagot ni Jessica. Maging si Aling Neng ay napatawa habang ako naman ay lalong nag-init ang pisngi. Talking about me? Halos mabitawan ni Jessica ang hawak na sandok sa narinig na boses ni Rafael. Maging ako at si Aling Neng ay nagulat din. Nalingunan ko si Rafael na noon ay nakatayo malapit sa amin. Narinig kaya niya ang usapan namin? Agad niya ako nilapitan at hinagkan sa pisngi. Nahihiyang napasulyap ako kina Aling Neng at Jessica na makahulugan ng ngiti sa akin. Agad akong tumulong sa paghahain kahit pa natatawa ako sa mga tingin na naming tatlo. I was thinking of going on a vacation this weekend, sabi ni Rafael habang kumakain kami. Nabiti naman sa ere ang pagsubo ko. Saan naman? Nagkibit balikat lang siya. You mentioned that there are a lot of beautiful beaches in your province. So? Talaga? Gusto mong pumunta sa Quezon? Hindi ka ba busy? Ilang araw tayo magstay doon? Hindi ko na itago ang excitement. Matagal ko na siyang gustong akitin na mamasyal sa probinsya namin dahil gusto ko sa kanyang ipakita ang magagandang pasyalan sa lugar na kinalakihan ko. Nahihiya lang ako at alam ko kung gaano siya kabisi sa trabaho. I asked Rose to clear my schedule this weekend. Nakangiting sagot niya. Okay, sasabihin ko kina nanay. Di ko mapigilan na magtaka dahil sa pagkakatingin niya sa akin na para bang pinagmamasdan niyang maigi ang bawat reaction ko. Hindi na lang ako nagkomento. Masaya ako sa plano namin na magbabakasyon sa Quezon. Pagkaalis niya para pumasok na sa opisina, ay agad kong tinawagan si nanay para ipaalam ang pagbisita namin sa darating na Sabado. Sige po nay, magkita na lang po tayo sa Sabado. Paalam ko kay nanay sa kabilang linya. Pagkababa ko pa lang ng cellphone, ay nakarinig na ako ng mga yabag papalapit sa pwesto ko. May bisita yata kami, pero
Nakaalis na si Rafael. Nasa sala ako noon at ang plano ko sana ay silipin sa labas kung sino ang dumating. Ngunit agad akong nakasalubong ni Larry na may mga kasama. Bakas ang pangamba sa mga mata niya. Maging ako man ay parang sinikmuraan sa kaba nang makilala ang dumating. Sina Mami Donna at Tita Maricel. Lalo akong kinabahan dahil wala silang kangiti-ngiti habang nakatingin sa akin. Ma, Tita, hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay nakalapit na sa akin si Tita Maricel at isang malutong na sampal ang ipinadapo niya sa akin. Wala sa loob na napahawak ako sa pisngi. Kay init niyon at unti-unti ko nang nararamdaman ang hapdi. Ngunit para sa akin ay baliwala ang sakit. Ang lalong nakagimbal sa akin ay ang sunod niyang sinabi. Huwag mo akong matawag na Tita Maricel. Isa kang ahas sa pamilyang to. Ikaw ang sumira sa pamilya ng anak ko. Nangatog ang tuhod ko at nanginig ang buo kong katawan sa matinding takot. Para bang anumang oras ay tatakasan ako ng hininga. Sinulyapan ko ang mami ni Rafael na noon ay nakalatag din ng galit at sakit sa mga mata habang nakatingin sa akin. Kung gayon ay alam na nila ang nakaraan ko. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Totoo ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Papaano na? Sa nababasa kong galit nila, sigurado akong anuman ang sasabihin ko ay hindi makakabawas sa pagkamunghi nila sa akin. Anong masasabi mo? Sumagot ka. I can't believe it. Nagpapasok kami ng ahas sa pamilya. Sigaw ni Tita Maricel na lalong nagpanginig sa akin. Anong sasabihin ko? Paano ko ba ipagtatanggol ang sarili? Totoo naman lahat ng sinabi niya. Sapat ba ang sabihing hindi ko sinasadya? Maniniwala ba sila? Dahil iyon lang ang kaya kong sabihin sa kanila. Hindi ko sinasadyang mahalin si Oliver noon at si Rafael ngayon. Pero alam kong hindi katanggap-tanggap ang ganoong reason. Angela, tapatin mo ako. Totoo bang naging relasyon mo kay Oliver? Boses iyon ni Mami, ni Rafael. Sinulyapan ko siya at hindi ko napigilan ang mapaluha pagkakita sa reaksyon niya. Nakaguhit doon lahat ng hinanakit niya sa akin. Mariin akong pumikit, saka sumagot. Opo, kitang-kita ko nang malaglag ang balikat niya. Tila nang hina siya sa naging sagot ko. Walang hiya ka? Ang kapal na mukha mo? Labis ang gulat ko nang hablutin ni Tita Maricel ang buhok ko, dahilan para mawalan ako ng balanse at mapaupo sa sahig. Akala ko ay titigil na siya, pero mali ako dahil hindi niya binitawan ang buhok ko. Pero pilit kong inaalis ang kamay niya sa buhok ko. Pakiramdam ko ay mabubunot na iyon sa aking anit. Lalo akong napaiyak sa habag sa sarili. Tama na po, daing at pakiusap ko. Naulinigan ko ang mami ni Rafael at si Larry na pinipigilan si Tita Maricel, ngunit ayaw niyang tumigil. Sa gilid ng aking mga mata ay namataan ko na papatakbo dumating sina Aling Neng at Jessica. Bakas ang pagtataka nila sa eksenang dinatngan. Nakaupo ako sa sahig, umiiyak at magulo ang buhok. Maricel, huminahon ka, saway ng Mami Donna. Why, Donna? She's a mistress. Do you think she'll be faithful to Rafael? Ma, maniwala po kayo. Mahal ko si Rafael. Hindi ko magagawang... Ang kapal din ng mukha mo. Ikaw na ang sumira ng relasyon ni Oliver at Lucy. Ikaw na kumabit sa anak ko kahit may asawa na siya. At hindi ka pa talaga nasiyahan sa isa. Pati si Rafael ay pinatos mo pa. Tinuhog mo ang magpinsan, kaya pala nagkakaroon sila ng away. Ikaw pala ang dahilan. Gusto ko nang lumubog sa pwesto ko. Alam kong labis na gulat din ni na Aling Neng sa narinig tungkol sa akin. Wala na akong mukhang maihaharap sa kahit sa sino man sa kanila. Lalong-lalo na sa pamilya ni Rafael, kung kailan akala ko ay magiging masaya na ako. Gustuhin ko mang ipagtanggol ang sarili, pero hindi ko alam kung papaano. No one wants you in this family, Angela. Not even Oliver. Wala kang karapatang manatili sa pamilya namin. Lumayas ka na at huwag ka na magpapakita sa amin. Ang mga kauri mong babae ay hindi dapat matatanggap. Hinihingal sa galit na sigaw ni Tita Maricel. Tita,
Hindi ko po sinasadya. Sagot ko sa pagitan ng mga hikbi. Gustuhin ko man pero hindi ko magawang bumangon. Nawala ng lakas ang aking binti. Nanatili akong nakatungo at ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hindi mo sinasadya? Do you think we believe your ridiculous reason? Sinira mo ang pamilyang binubuo ng anak ko, Angela. Hindi basta-basta yon. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. At kapag hindi ka umalis, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Maricel, awat ng mami ni Rafael, pero hindi ito nagpapigil. How much do you want, Angela, para umalis ka na sa pamilyang to? Tutal, iyon lang naman ang habol mo sa amin. Noon ako napatunghay sa kanya. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Oliver. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, ay palagi ako nakakarinig ng mga ganoong salita sa mga tao na mukha akong pera. At ngayon, muli na namang hinamak ang pagkatao ko. Pera. Hindi pera ang kailangan ko. Gusto ko lang ay mahalin. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama si Rafael. Pero bakit napakahirap? Hindi niyo po naiintindihan. Hindi pera ang kailangan ko. Mahal ko po si Rafael. Mahinang sagot ko. Enough with your deception, Angela. Boses ng mami iyon ni Rafael, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Kaya kong tanggapin ang galit at masasakit na salita ni Tita Maricel sa akin. Pero ang mami ni Rafael ay hindi. Bawat salita niya ay parang kutsilyong hihiwa sa aking puso. Ang makita siyang nasasaktan at galit sa akin ay dumudurog sa puso ko. Wala akong masamang ipinakita sa iyo, Angela. Tinanggap kita ng buo. Pinakisamahan ka namin ng maayos. Umiiyak na sabi niya. Asan ang konsensya mo? Minahal mo ba talaga ang anak ko? Maniwala po kayo. Mahal ko po si Rafael. Hindi ko po niloko ang anak niyo. Sagot ko, umaasa na sana ay magawa pa niya akong paniwalaan. Ngunit si Tita Maricel ang naunang sumagot. Liar! I know women like you, Angela. Those who are capable of deceiving everyone around her. Sasabihin nila lahat para lang makalusot sa mga ganitong sitwasyon. I've met a lot of women like you. Those who had an affair with a married man. Wala kayong kakayahang magmahal. Pera lang ang habol nyo. Katrabaho mo si Jonah, hindi ba? Kaibigan mo ba siya? Masaya ba kayo habang may sinisira kayong pamilya? Hindi po, tita. Mabilis na tanggi ko. Nagpapanik na nilingon ko ang mami ni Rafael. Hindi ko po kaibigan si Jonah. Hindi ko din po alam na magpinsan si Oliver at Rafael. Kung alam ko lang, hindi. Hindi ko maituloy ang bala kong sabihin dahil alam kong kahit nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, paulit-ulit ko pa rin pipiliing makilala si Rafael. Mahal ko siya. Isa siya sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko na ayaw kong mabura. Siya lang ang pumili sa akin, bagay na hindi ko naranasan sa iba. Not with Oliver, dahil nagawa niya akong iwan, not even with my family. Ako yung palaging pinagtutulakang paalis. Si Rafael lang ang nakiusap sa aking magstay, kaya kahit na alam kong mauuwi ako sa ganitong sitwasyon, pipiliin ko pa rin na makilala siya. Sinabi ko sa iyo noon, I only want what best for my son. And right now, Angela, hindi ikaw yon. Masahol ka pa kay Grace. Ani ni Mami Donna. Sa narinig ay lalo akong napahagulhol ng iyak. Napalitan ng galit ang dati ay maayos niyang pakikitungo sa akin. Ano pa ba ang aasahan ko? Na mauunawaan niya ako? Sinong matunong babae ang makakaunawa sa akin? Tita, sorry po. Patawarin niyo po ako. Pagsusumamo ko. Layuan mo si Rafael at Oliver. Iyon lang ang maganda mong magagawa. Kung wala ka na sa pamilyang to, baka sakaling mapatawad pa kita. Sagot niya na siya lalong nagpagulo ng mundo ko. Layuan si Rafael. Hindi na ako nakapagsalita. Gulong-gulo ang isip ko. Hanggang sa narinig ko na ang mga yabag nila papalabas ng mansyon. Inangat ko ang ulo sa pagkakatungo at namataan kong tumigil ang mami ni Rafael sa paglalakad. Nilingon niya ako at walang emosyon nagtanong. Ang baby mo, si Rafael ba talaga ang ama?
Ipinikit ko ang mata para itago ang emosyon. Wala akong karapatang masaktan sa tanong niya. Opo, naalala ko ang anak ko. Paano kung buhay siya? Magkasama ba kaming ipagtutulakan palayo ng pamilya ni Rafael? Hindi na siya nagsalita ulit at nagpatuloy na sa paglakad palabas. Naiwan akong nakaupo sa sahig at tahimik na umiiyak. Ang makintab na sahig kung saan ako nakaupo ay napuno ng patak ng mga luha ko. Ramdam ko na ang pananakit ng aking mga mata dahil sa pag-iyak. Maging ang aking pisngi ay kumikirot din dahil sa sampal ni Tita Maricel, pero hindi ko iyon alintana. Nakatingin ako sa sahig nang makita ko ang kamay ni Aling Neng na banayad na inamot ang kamay ko. Pilit niya akong itinayo. Nang mag-angat ako ng tingin ay nagtama ang aming mga mata at nabasa ko ang kanyang matinding awa. Sa tabi niya ay si Jessica na nakikisimpatya din sa akin. Noon ako lalong naiyak. Shh! Tahan na, Ma'am Angela. Sabi ni Aling Neng na inalalayan ako maupo sa sofa. Gulong-gulo ang isip ko at hindi ko na alam ang gagawin. Ma'am, pasensya na. Hindi ko alam na galit sila. Kung alam ko lang sana, ay sinabi ko na wala ka dito. Hingi ng pasensya ni Larry. Sa tabi niya ay si Jessica na may bitbit na baso ng tubig at inabot sa akin. Hinayaan lang nila akong umiyak hanggang sa maubos ko ang luha. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong umiiyak nang magsalita si Aling Neng. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Ma'am Angela. Simula niya. Napansin kong wala na sa tabi namin si Jessica at Larry. Narinig niyo naman po kanina, Aling Neng. Hindi po ako kasing linis tulad ng iniisip niyo. Sagot ko, kahit pa nga nahihiya ako sa kanya. Hindi kita huhusgahan, ma'am. Kilala ko si Sir Rafael. Hindi kanya pipiliin kung hindi ka mabuting babae. Naalala ko ang sinabi ni Tita Maricel at mami ni Rafael. Hindi ako ang babaeng nararapat sa pamilya nila. Kailangan ko nang umalis, Aling Neng. Pinapaalis na nila ako. Tama. Ako lang naman talaga nagpapagulo sa sitwasyon namin. Kahit anong pilit, hindi talaga kami ni Rafael para sa isa't isa. Kailanman ay hindi ako tatanggapin ng pamilya niya. Paano naman siya? Ayaw ko siyang mamili dahil alam kong doon din hahantong ang lahat. Mapipilitan siyang pumili kung ako ba o ang pamilya niya ang susundin. Ayaw ko siyang dalahin sa isang mahirap na sitwasyon, kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. Hindi mo mababago ang nakaraan. Lahat ng desisyon na ginawa mo noon, hindi mo na mababawi pa. At ang desisyon na iyon ang magsasabi kung anong klaseng tao ka. Iyan ang mga bagay na natutunan ko. Madalas ko itong marinig sa mga payo. Pero ngayon ko lang lubos na napagtanto ang katotohanan nito. Kung kailan huli na para sa akin. Gaano ko man gustong itama ang maling desisyon na siyang sumira sa pagkakakilala sa akin ng pamilya ni Rafael, hindi na maaari. Gusto kong tawagan si Rafael. Gusto kong ipaalam sa kanya ang bala kong pag-uwi sa probinsya. Pero pinigilan ko ang sarili. Baka kapag narinig ko ang mga sasabihin niya, ay hindi ko na magawang umalis. Panay ang agos ng luha ko habang kumukuha ng ilang mga damit sa kwarto namin. Bahala na. Saka ko na lang babalikan ng iba kong gamit. Hindi naman tamang manatili ako dito kahit pa alam kong labis ang galit sa akin ng pamilya ni Rafael. Sa huli ay hindi rin kami matatahimik. Hindi ko nahihintaying lumala ang gulo. Handa na ang maliit kong bag, kaya naman nagulat ako nang paglabas ko ay namataan ko si Aling Neng na naghihintay sa akin. Ma'am Angela, pakiusap. Huwag po kayo magdesisyon agad na aalis. Hintay niyo po si Sir Rafael. Sigurado akong hindi yun papayag na umalis ka. Pagsusumamo niya. Aling Neng, kapag hindi ako umalis ngayon, baka hindi ko na magawa. I'm doing this for him. His family hates me. Ayaw ko siyang maipit sa akin at sa pamilya niya. Ma'am, ako ang saksi kung gaano si Sir nasaktan nung iwanan siya ni Ma'am Grace nang walang paliwanag. Sana huwag mong ulitin iyon sa kanya. Napatulala ako sa sinabi ni Aling Neng. Oo nga pala, parang uulitin ko
ang ginawa ni Grace noon. Alam kong masasaktan ko si Rafael, pero kailangan. May mas malalim dahilan, kaya ako aalis. Aling Neng, para din naman ito sa kanya. I can't stay here. Narinig mo naman ang pamilya niya. Mas lalo ako natatakot kay Lolo Miguel. Baka lahat ng pinaghirapan ni Rafael ay alisin sa kanya ni Lolo dahil lang sa akin. Tinatagan ko ang loob ko, kahit pa naiiyak na naman ako. Bit-bit ang maliit na bag ay nagpatuloy ako sa pagbaba habang nakasunod sa akin si Aling Neng. Ngunit si Larry naman ang nakasalubong ko, hawak ang cellphone niya. Ma'am Angela, kakausapin daw po kayo ni Sir Rafael. Aniya. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa cellphone na inabot niya sa akin. Isinumbong ba niya kay Rafael ang mga nangyari? Tinitigan ko si Larry na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Sabihin mo na lang ay umalis na ako. Paiwas sa sagot ko. Marahil ay narinig ni Rafael ang sinabi ko dahil malapit naman sa akin ang cellphone. Ma'am, wag niyo na lang akong pigilan, pwede ba? Napapagod na ako. Ayoko na dito. Singhal ko kay Larry na halatang nagulat. Marahil hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Pilit ko namang itinago ang mga luha at napipilitang ibinalik ni Larry ang cellphone sa tapat ng kanyang tenga. Hello sir? Opo, paalis na po si ma'am. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita at nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Ho? Nagulat na sagot nito at napatingin sa akin. Ako naman ay hindi nagpahalatang apektado sa pag-uusap nila. Sige po sir, copy po. Iyon lang at pinutulan nito ang tawag. Nagulat pa ako nang bumaling sa akin. Ma'am Angela, ihatid na lang daw po kita, sabi ni Sir Rafael. Para akong sinampal sa narinig. Nasaktan ako, pero hindi ko ipinahalata. Ganoon lang siya kabilis pumayag na umalis ako. Kung sa bagay, ano ba ang gusto ko? Pigilan niya ako? Hinayaan ko lang si Larry nang abutin niya ang bag na dala ko. Larry, sigurado ka ba? Baka naman nabibingi ka lang. Bulong ni Aling Neng kay Larry nang naglalakad na kami patungo sa parking. Nagkunwari lang akong walang naririnig. Hindi manang, let her live daw po eh. Tapos sabi ihatid mo na lang. Ganting bulong ni Larry. Napatungo ako. Galit na ba sa akin si Rafael? Hindi na sumagot si Aling Neng. Nahalata ang pag-aalala sa mukha. Nang makasakay ako ng sasakyan at magsimulang umusad iyon, ay hindi ko na naitago ang mga luha. Iniwasan kong lingunin ang mansyon ni Rafael. Sa maikling panahon, ay nasanay na ako sa lugar na ito. Siguradong hindi na ako babalik dito. Patuloy lang akong umiiyak sa biyahe. Hanggang sa nakarating na kami sa aming probinsya. Ilang minuto na lang at nasa tapat na kami ng bahay namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung papaano ipapaliwanag kina nanay at tatay ang lahat. Iniisip ko nga kung tama bang dito ako nagpunta. Pero wala na akong ibang matatakbuhan, kundi sila lang na mga magulang ko. Ma'am, nandito na po tayo. Untag sa akin ni Larry. Salamat at pasensya ka na kanina. Sagot ko. Ngumiti lang si Larry saka tumango. Tuloy ka muna. Makapagmerienda ka man lang muna bago ka bumalik. Aya ko sa kanya. Naku, hindi na po ma'am. May inuutos pa sa akin si sir. Gusto ko sanang itanong kung ano, pero pinigil ko ang sarili. Dapat ay masanay na akong walang nalalaman kay Rafael. O sige, salamat sa paghatid mo sa akin. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Bumaba na ako ng sasakyan at nang makaalis si Larry ay saka ako nakaramdam ng kakaibang lungkot. Heto na naman ako, balik sa simula. Dati ang katahimikan ng lugar namin ay nagpapasaya sa akin, ngunit ngayon ay nakadaragdag iyon sa aking lumbay. Hapon na at nagsisimula nang dumating ang mga tao galing sa kani-kanilang trabaho. Nilingon ko ang aming bahay at sakto namang lumabas doon si nanay. Anak, ikaw ba yan? Nagtatakang tanong niya pagkakita sa akin. Nay? Oh, akala ko ba sa Sabado pa kayo? Natigil ang pagsasalita niya nang pagmasdan ako. May nangyari ba? Bakit ka umiiyak? Hindi ko napigilan ang sarili.
Nabitawan ko ang bag na hawak at patakbong yumapo sa kanya. Nagulat man ay gumanti agad siya sa akin ng yakap. "Bakit anak? Tara dun sa loob at madaming nakakakita sa atin dito." Pagkadating sa loob ay dun ko sinabi kina nanay at tatay ang nangyari. Sa bawat salitang binibitawan ko ay gumuguhit ang samot-saring emosyon sa kanila. Naroon ang sakit, galit at pangamba. Inaasahan ko nang magagalit sila sa akin tulad noon, pero hindi iyon nangyari. "Diyos ko anak, hindi ko rin alam ang sasabihin sa'yo. Paano ngayon? Ganun na lang yun? Wala pa kayong isang taon nagsasama ni Rafael. Maghihiwalay na kayo?" Naiiyak na tanong ni nanay. "Hindi ko rin po alam, nay. Sorry po. Palagi na lang pong sakit ng ulo ang dala ko sa inyo." Ani ko sa pagitan ng hikbi. "Hindi natin sila masisisi anak. Iyan ang sinasabi ko sa iyo noon. Kaya nga ba nag-aalala ako noong nalaman ko magpinsan sila Rafael at Oliver?" Sagot niya. "Anong sabi ng asawa mo? Basta ka na lang niyang hinayaang umalis, ganun ba?" "Hindi ko na po siya nakausap, tay." Amin ko. Nagkatinginan sila pero hindi na nagsalita. "Oh, ano ngayong plano mo anak?" Tanong na lang ni tatay. "Hindi ko din po alam, tay." Amin ko. Totoo na hindi ko alam kung anong kasunod kong gagawin at parang wala akong lakas na magsimula ulit. Halos hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Kanina lang ay masaya kami ni Rafael bago siya umalis patungong opisina. "Hindi bale anak, nandito kami ni nanay mo. Malalampasan mo din to. Magpakatatag ka lang. Ang problema, lilipas din yan. Hindi yan dapat tinatambayan." Mapait na ngumiti ako kay tatay. Halata na nasasaktan din siya para sa akin. Nakakahiya at hindi na naubos ang problema nila sa akin. "Sige na anak, magpahinga ka na muna at malayo pa ang naging biyahe mo. Tatawagan na lang kita kapag luto na ang hapunan." Segunda naman ni nanay. Nagtungo ako sa kwarto at inayos ang mga dalang damit. Pagkatapos ay humiga sa kama. Ngayon na mag-isa ako dito, saka ko unti-unting napagtanto ang bigat ng aking naging desisyon. Gusto kong magsisi. Ngayon pa lang, gusto kong tawagan si Rafael. Pero kailangan kong magpakatatag. Ito sigurado ang paglalabanan ko sa mga darating na araw. Ang pigilan ng sarili na kausapin siya. Hindi ko na alam kung ilang oras ako nakahiga sa kama. Narinig ko na lang ang mahinang katok ni nanay sa pintuan. "Anak, halika na. Kakain na tayo." Aniya. "Opo, nay. Susunod na po." Mabilis kong pinunasan ng luha at inayos ang magulong buhok. Pagdating ko sa kusina, ay nadatngan kong nakahain na ang hapunan. Nakakailang ang katahimikan habang kumakain kami ni nanay. Panay ang sulyap nila sa akin at makahulugang tiningnan. Naaawa ako sa kanila. Lalo akong naliliit. Tama nga si Ate Gina. Wala na akong ginawa kundi pag-alalahanin sila. Nasa ganon akong pag-iisip nang makarinig ako ng mga katok sa pintuan. Nagtatakang napatingin si nanay kay tatay. "Ngayon ka ba dadaanan ni Albert?" Tanong niya kay tatay na ang tinutukoy ay ang kaibigan ni tatay. "Bukas pa dapat. Teka nga at silipin ko." Sagot ni tatay habang naglalakad patungo sa pintuan. Maliit lang ang bahay namin, kaya kahit sa pwesto namin ay kita kung sino man ang dumating. Pero hindi ko sila pinagtuunan ng pansin. Maging sa pagkaing nakahain ay wala akong gana. "Good evening po. Mano po tay?" Bigla akong napatuwid ng upo pagkarinig sa boses ng dumating. Sinulyapan ko si nanay na napaawang ang bibig habang nakatikin sa dakong pinto. Kahit nakatalikod ako at hindi ko nakikita ang dumating, alam na alam kong si Rafael iyon sa boses pa lang. "Totoy, Rafael, kumusta naman ang biyahe mo? Kumain ka na ba?" Naiilang din na salubong ni nanay sa kanya. Pagkakuway, binalingan niya si tatay. "Maigi pa ako'y samahan mo din ni kina Ate Gina. May pinapasabi nga pala si Father sa kanya. Nalimutan ko siyang daanan kanina." "Mabuti pa nga. O paano mga anak? Maiwan na muna namin kayo dito." Sang-ayon ni tatay.
Nagtataka akong napatingin sa kanila dahil sa pagkakaalam ko ay hindi pa sila pareho tapos kumain. Makahulugan naman ang tingin sa akin ni nanay. Angela, ikaw na ang bahala sa asawa mo. Rafael, anak, may pagkain dyan, kumain ka na muna. Sige ha, pupunta lang kami kay Tia Gina ninyo saglit. Iyon lang at dali-dali na silang lumabas ng bahay. Naiwan kami ni Rafael na magkaharap sa hapagkainan. Naiilang ako sa presensya niya at iniiwasan ko siyang tingnan. Ngunit nararamdaman ko ang mga mata niya sa akin. Kahit na hindi siya nagsasalita, kaya ako na rin ang unang sumuko. Bakit ka pa sumunod dito? Why not? You didn't tell me that you were so eager to spend your vacation here that you came 3 days earlier. His voice was tinged with sarcasm. Rafael, pwede ba? Alam mo naman kung bakit ako umuwi dito. Umalis ka na lang. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi rin ako, Angela. Inis na sigaw niya na ikinagulat ko. Nang sulyapan ko siya, ay malinaw ang sakit at inis na nakalatay sa kanya mukha. Did you think I was kidding when I said I was committed to make our marriage work? Hindi ko magawang magsalita. Kung anong tapang ko kanina ay siya namang duwag ko ngayon. Alam ko naman, then why did you leave? You didn't even bother calling or talking to me? Is that how you think marriage work? Naulinigan ko ang hinanakit sa boses niya. Hindi ko magawang magsalita. Tama ba ang desisyon kong umalis agad? Para naman sa kanya iyon, hindi niya ba naiintindihan? Ayaw na ako makita ng pamilya mo. Hindi nila ako matatanggap. I am your husband, Angela. Mas paniniwalaan mo pa sila? Sinabi lang nilang umalis ka? Sinunod mo agad? Can't you trust me? Sinabi ko na sa iyong ginagawan ko ng paraan. Pero anong nangyari, Rafael? Galit na galit sila sa akin. Hindi mo naiintindihan. Ikaw lang ang iniisip ko. Pinoprotektahan lang kita. I don't need your protection. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo, Angela. At iyon ay magstay ka. Nawala na ang galit sa kanyang mga mata. Maging ang boses niya ay wala ng halo na inis. Bagkus nakikiusap siya. Heto na nga ba ang sinasabi ko. Oras na makaharap ko siya, unti-unti na naman ako magpapadala sa damdamin ko sa kanya. Hindi biro ang inipon kong lakas ng loob para umalis. Pero heto at unti-unti niyang tinitibag ang desisyon ko. Hindi ko siya matitiis, lalo na at nakikita ko ngayon kung gaano siya nasasaktan. Akala mo ba madali sa akin ang iwan ka? Hindi ko naman gustong umalis. Then don't, stay with me. Alam mo hindi pwede. Isipin mo kung gaano kagulo ang mangyayari oras na bumalik ako. Baka magalit pati sa'yo ang pamilya mo, Rafael. Sila ang piliin mo. What? You want me to abandon you, Angela? Ikaw ang pamilya ko, simula noong ikinasal tayo. Tinitigan ko siya. Bakit ba ang hirap na niyang paliwanagan? Kaya ayaw ko na sana siyang kausapin kanina. His demand that I stay with him is tempting. Pero hindi ko naman hahayaang talikuran niya ang mga magulang niya. Ayaw kong dagdagan pa ang sama ng loob nila sa akin. Rafael, isipin mong mabuti dahil pamilya mo sila. Sila ang mas matagal mong nakasama. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama, Angela. Pinal na sagot niya. Isa pa, gabing-gabi na. Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Dito agad ako nagpunta after office? What? Hindi siya pwedeng magstay dito. Baka magbago pa niya ang isip ko kapag nagtagal siya dito. May hotel. Hindi ko na naituloy ang sasabihin nang tiningnan niya ako habang magkasalubong ang kilay. Really? Itinataboy ako ng sarili kong asawa? Gusto mong isumbong kita kina nanay? Nahimigan ko ang pagbabanta ng boses niya. Hindi ka nila kakampihan. Maging ako man ay hindi kumbinsido sa sinabi. Bakit may pakiramdam akong siya ang mas kakampihan ni nanay? Ngumisi lang siya. I doubt it. You wanna try? Paano pa niya nagagawang ngumisi? Hindi ba niya maintindihan ang sitwasyon? Ano ba, Rafael? Seryoso ako. Umalis ka na lang. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hilahin at siniil ng halik.
You dare not to say that word, banta niya. His gaze is frightening. Sa takot ko, ay napatango na lang ako. Agad naman naging masuyo ang kanyang mga mata nang mapansin ang reaksyon ko. Pinalis niya ang ilang hibla ng buhok ko at inipit sa aking tenga. Maya-maya ay bumaba ang kanyang labi at naramdaman ko ang paglapat niyon sa aking noo. I'm sorry. Pero Rafael, nag-aalala ako. Paano kapag nakarating na kay Lolo Miguel ang naging relasyon namin ni Oliver? Sigurado akong sasabihin sa kanya ni Tita Maricel. Lolo Miguel already knows. Alam na niya ang lahat bago pa man malaman ni Tita Maricel. Napabitaw ako sa kanya. Alam na niya? Kailan pa? Paano mo nalaman? Lalo akong kinabahan at para bang bumara na ang puso ko sa lalamunan ko sa takot. Noong bumisita tayo sa kanila, I told him the truth, everything. I even told him about our agreement. Inaasahan kong magagalit siya, pero inamin niyang matagal na niyang alam. I don't know what to feel. Matutuwa ba ako? Matatakot o mahihiya? Matagal na pala ni Lolo Miguel na alam ang katauhan ko. Anong sabi ni Lolo? He's glad that I finally told him the truth. He is actually waiting for me to confess. Bigla kong naalala ang kumpanya. Papaano ang Milenya? Galit ba siya? Kung galit ba siya, I guess he's not so stop worrying, okay? Believe me, I am doing my best, Angela. I even tried contacting Oliver. I'd like for us to resolve things for more maturely. But he's blocked every attempt. I can reach him, but I'm not going to stop. May ginagawa ako, Angela. Hindi ko lang akalain na sasabihin agad ni Oliver kina Mami at Tita. Please, don't give up on us so quickly. I felt a wave of guilt. Habang nakikinig ako sa paliwanag niya, ay tuluyan ang nagbago ang isip ko. Maling-mali ako na basta na lang umalis kanina. Dahil doon, ay niyakap ko siya ng mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry kung umalis ako. Akala ko iyon ang mas tamang gawin. Masyado akong nadala sa mga nangyari. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa likod ko. It's okay. I'm sorry too kung hindi kita naprotektahan. However, I am in desperate need of food. Natatawang biro niya. Napapahiyang bumitaw ako sa kanya. Sorry, oo nga pala. Hindi ka pa kumakain. Teka lang at ikukuha kita ng pinggan. Mabilis akong kumuha ng extra plates at naghain. Agad naman siyang naupo sa tabi ko at nagsimula na rin kumain. Hindi pa rin naaalis ang agam-agam ko sa sitwasyon. But Rafael was right. We vowed to fight for our relationship and I didn't want him to believe I was giving up too quickly. Hanggang nakikita ko siyang ipinaglalaban ang pagsasama namin, ganoon din ang gagawin ko. Nakakalungkot lang na ang pwedeng maging kapalit noon ay ang kumpanyang kay tagal niyang pinaglalaanan ng oras para mapalago. Baka bawiin na talaga sa'yo ni Lolo ang Milenya. Malungkot na usal ko. Alam kong mahalaga sa kanya ang kumpanya. But here I am, destroying everything that he worked so hard to build. Hey, it's not your fault. Una pa lang, mali na ako for deceiving Lolo. And honestly, I don't care anymore kung alisin man niya sa akin ang Milenya. I can always start from scratch. Pangako, hindi na ako aalis. Kahit na anong mangyari. Kahit pa ipagtabuyan nila ulit ako. Pangako ko habang nakatitig sa kanya. Ngumiti naman siya. Iyong klase ng ngiti na nakakapagpalambot ng puso ko. Pagkakuway, inilibot niya ang mga mata sa paligid. Siya nga pala, Milenya has begun its expansion in this area. We were working on a subdivision project here. I'm curious if your family will agree to relocate there. Baka hindi, baka gusto nila dito. Bakit mo na itanong? Plano kong ikuha sila ng isang unit doon. Kung ayaw naman nila, then let me build them a better house here. What do you think? Ha? Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo. Baka mamaya kung ano pang isipin. Hindi ba mas nakakahiya kung hindi man lang ako makakatulong sa pamilya ng asawa ko? Allow me to help them, Anya. Tanungin na lang natin siguro sila kung gusto ba nila. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Sure, nakangiti niyang sagot. Napansin ko na naka-long sleeve pa siya
Iyon ang suot niya kanina at inalis lang niya ang coat. Wala kang dalang damit? Yeah, hindi na ako nakabalik sa bahay para kumuha. Pero nasa labas lang si Larry. I asked him to get some clothes to wear while we're here. Hindi pala siya bumalik sa Manila? Alam niyang susunod ka dito? Manghang tanong ko. Yap, sabi nga niya bilisan ko daw kasi panay ang iyak mo sa sasakyan kanina. Nang aasar na sagot niya. Dahil doon ay mahina ko siyang nahampas sa braso. Hindi ha, sinungaling ang driver mo. Tumatawa lang siya at tila hindi kumbinsido sa sinabi ko. Noon naman saktong dumating sina nanay at tatay. Napansin kong umaliwalas na ang mukha nila pagkakitang masaya na kami ni Rafael na nag-uusap. Nagtatanong ang mga mata ni nanay sa akin at nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Sa tingin ko ay nauunawaan naman niya ang ibig iparating dahil masigla na siya nang bumaling kay Rafael. Oh, hanggang kailan kayo dito? Mamamasyal na ba kayo o babalik na kayo sa Sabado? Mamamasyal daw po kami, sabi ni Angela. Maang naman akong napatingin sa kanya. Akala ko madami kang trabaho hanggang Friday. I've canceled all my plans. Pagbalik ko na lang sila tatapusin. Talaga? Eh di mamamasyal na tayo simula bukas? Hindi pa tayo uuwi? Tumango lang siya at natawa sa sunod-sunod kong tanong. Kung gayon, matulog na kayo. Maaga dapat kayo kung pupunta kayo sa dagat. Sangat ni nanay. Nagsimula na kaming imisi ng mga pinagkainan namin. Sakto namang sumilip si Larry sa pintuan. Sir Rafael, heto na po yung pinabili ninyo. Tiningnan ko siya at nababasa ko ang nakakalokong tingin niya sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin dahil sa hiya sa kanya. Kanina lang ay ayaw kong magpapigil umalis. Tapos ngayon, malalaman niyang mamamasyal kami ni Rafael bukas. Siguro, iniisip niyang napakarupo ko. Salamat Larry, maaga mo kaming susunduin dito bukas. Bilin ni Rafael. Sige po sir, salamat po. Mauna na ako sa inyo. Teka, saan siya matutulog? Nagtatakang tanong ko. Sa hotel, walang anumang sagot ni Rafael. Ayaw mo sa hotel ka na lang din? Natural mas komportable para sa kanya ang magstay sa hotel kumpara sa bahay namin. Bukod doon ay wala ding aircon dito at sigurado ako maninibago si Rafael dito. Gusto mo sa hotel tayo? Maang naman na tanong niya. Halos lumubog ako sa pwesto dahil naririnig sila ni tatay at nanay. Hindi naman, mas gusto ko dito sa amin syempre. E di dito tayo sa inyo, aniya. Baka manibago ka, walang aircon dito. Mas maninibago ako kung wala akong asawang katabing matulog. Pinandilatan ko siya ng mata, ngunit baliwala naman sa kanya iyon. Napansin ko si nanay na naiiling sa amin. Maging ako ay napakiti na rin. Hindi ko talaga matitiis ang lalaking ito. I was a fool to believe I could leave him when I obviously couldn't. Kung ano man ang kakaharapin namin, handa kong tiisin. Sana rin ay totoong hindi galit sa akin si Lolo Miguel. Makasarili na akong makasarili, pero hindi ko na siya bibitawan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko kay Rafael. Ipagdarasal ko na lang na sana ay dumating ang araw na tanggapin ako ng pamilya niya. Ang mga sumunod na araw ay ginugol namin ni Rafael sa pamamasyal sa mga sikat na lugar dito sa aming probinsya. Inuna naming puntahan ay ang beach na hindi magpapadaig sa ganda. I watched him as his eyes feasted on the magnificent clean water of the ocean. Kung pwede lang na manatili na lang kaming ganito, iyon bang walang ibang iniisip? Sana, palagi na lang kaming masaya at walang problema. Hindi katulad ng sitwasyon namin ngayon na komplikado. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Tita Maricel at Mami Donna. Pero lahat ng pangamba ko ay natatabunan ng saya dahil magkasama kami ni Rafael. Matapos ang buong araw namin sa pag-island hopping, ay nandito naman kami sa isang shrine kasama sina nanay at ang pamilya ni Ate Vicky. As usual, ay madaming tao ang nag-a-attend ng mass. Kilala kasi ang lugar na ito at may schedule din ang healing mass.
Magkasabay kaming nagtungo sa tirika ng kandila. Taimtim ako nagdasal na naway mawakasan na ang lahat ng problema ko. Na sana ay mapatawad na ako ng mga magulang ni Rafael. At sana din ay magkaayos pa si Oliver at Rafael. Pagmulat ko ng mga mata ay napansin ko agad si Rafael na nakatitig sa akin. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Nothing. I was just admiring the view. Sagot niya. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy niya o ang paligid dahil totoo namang napakaganda dito sa lugar na at maliwalas ang panahon. Naglakad kami at naupo sa isang bench habang pinapanood ang ilang pamilya na nagpapapicture at ang mga batang tumatakbo sa damuhan. Ganoon lang din ang gusto ko. Simple pero masayang pamilya. Kahit noon ay hindi naman ako naghangad na tulad ni Rafael. Naalala ko nung college pa lang ako. Nagpunta ako dito kasama ng mga kaibigan ko. Hindi alam ni nanay na nandito lang ako. Akala nila nasa school pa ako. Natatawang kwento ko sa kanya habang nakatingin sa kawalan. Medyo malayo na ang lugar na to sa bahay namin, kaya madalang din ako makapunta dito. Pasaway ka pala talaga noon pa, komento niya. Of course not. Inaya lang ako ng mga kabarkada ko. Ako naman, na curious, syempre, sumama ako. Hindi na siya sumagot, pero ramdam kong nakatingin pa rin siya sa akin at naghihintay ng kasunod kong sasabihin. Ang bata ko pa noon pero nagdasal talaga ako tungkol sa lalaki. Sabi ko, sana naman matinong lalaking ibigay sa akin. Yung mabait at aalagaan ako. Yung mag-aalok sa akin ng kasal. Kapag nangyari yon, nangako akong isasama ko talaga siya dito. Ewan ko ba kung bakit si Oliver ang nakilala ko. Gwapo nga, mayaman at mahal daw ako. Pero hindi naman niya ako kayang pakasalan. Gusto ko sanang sabihin pero sinarili ko na lang. Baka masira pa ang mood ni Rafael. Bakit hindi mo agad ako niyaya dito noon? Imbes ay sagot niya. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Ha? Hindi naman. Hindi ba ako na nga yung hiniling mo? Unang kita pa lang natin inalok na agad kita ng kasal? Nakangising sagot niya. Iba din ang tama ng Rafael na ito. Iba naman ang alok mo eh. Tumaas lang ang kilay niya, saka sumagot. Technically, your wish was granted dahil ako na yung tinutukoy mo sa dasal mo. Matino, mabait, yung papakasalan ka. Mabait? Talaga ba? Ang sungit mo nga noon eh. At saka excuse me ha, ang natatandaan ko, kasal lang ang alok mo noon. Walang halong pagmamahal. Ang dasal ko syempre, hiniling ko yung lalaking mamahalin ako. Bigla siyang naging seryoso, habang nakatitig sa akin. Ako naman ay hindi maintindihan kung kakabahan o ano dahil sa biglang pagbabago ng reaksyon niya. Nangyari na nga diba? I fell in love with you. Itong lugar na to pala ang salarin kung bakit ako nagkakaganito sa'yo. Biro niya. Hinampas ko siya ng mahina sa braso para itago ang kilig ko. Nakakainis na. Marunong din palang mambola ang lalaking to. Sa sinabi mo, hindi ko alam kung natutuwa ka ba o nagsisisi. Humalakhak lang siya habang hinila ako papalapit sa kanya. Nang tingnan niya ako, I suddenly felt the urge to kiss him. Kaya lang, baka makaiskandalo ang mga tao dito. Nasa sagradong lugar pa naman kami pareho. I know he's feeling the same way because his eyes are fixed on my lips. Natatawang tinaasan ko na lang siya ng kilay. Nakangiting napailing naman siya, saka bumulong. Uwi na kaya tayo sa atin? Bahagya ko lang siyang siniko kahit pa nga apektado ako ng sinabi niya. Bandang tanghali ay sa sikat na kainan naman kami nagtungo. Kilala iyon dahil native ang karne at sariling ani ang mga gulay na ginagamit ng mga putahe. Nakikita ko namang enjoy din si Rafael sa mga pinuntahan namin. Ganito pala ang pakiramdam ng suportado ng magulang ang relasyon. Bakit ba ako nakontento noon kay Oliver at umabot pa sa puntong tinalikuran ko ang aking magulang?
Natapos ang maghapon namin ng masaya, kahit pa nga nangalay din ng binti ko kalalakad. Salamat sa inyo mga anak at kahit papaano nakapasyal din kami at ang mga bata. Pasasalamat sa amin ni nanay. Nakauwi na kami sa bahay at nagpapahinga. Tinutulungan niya akong iayos ang mga gamit namin ni Rafael dahil kinabukasan ay babiyahin na naman kami. Tulad nung nakaraan ay may mga sariwang prutas at gulay na namang pabaon sa amin sina nanay. Wala po yun, Nay. Sagot ko. Si Rafael naman ay nasa labas doon ng bahay at may kausap sa cellphone. Sa susunod anak ha, kung magkakaroon kayo ng problema ng asawa mo, huwag kang umaalis ng basta na lang. Asawa ka ni Rafael, ang pagsasama ay dumadaan talaga sa madaming pagsubok. Mali yung ginawa mong basta ka nalang aalis. Mabuti at sinundan ka pa dito. Puna ni nanay. Akala ko ay nakaligtas na ako sa sermon niya. Hindi pa rin pala. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Alam ko na po ngayong mali ako. Pero huwag mong hahayaang saktan ko ulit ng mga pamilya niya. Sa totoo, ay natatakot akong bumalik ka doon sa kanila. Kaya lang, ano bang magagawa ko? Asawa ka niya. Kung nasan siya, dapat naroon ka din. Basta nangako naman siya sa amin ng tatay mo na hindi na mauulit ang pananakit sa'yo. Opo, Nay. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Sus, paano ba ako hindi mag-aalala sa'yo? Promise po, Nay. Magiging okay na po ako. Tiningnan lang ako ni nanay saka ngumiti. O siya, magpahinga na kayo mag-asawa at maaga pa kayong babiyahe bukas. Kami ni tatay mo ay matutulog na rin. Nagtungo na ako sa dating kwarto namin ni Ate Vicky na siya naming inuukupan ni Rafael. In fairness, hindi naman nagrereklamo si Rafael kahit na mainit at maliit lang ang kama dito. Naglinis na ako ngunit si Rafael ay busy pa rin sa labas dahil naririnig ko ang boses niya sa tapat ng bintana ng kwarto. Siguro, sa tagal niyang nawala sa opisina, tambak na ang trabaho niya. Nauna na akong nahiga sa kama. Ilang minuto ako nakahiga nang maramdaman ko ang pagpasok niya at diretsyong nahiga siya sa tabi ko. Pumulupot ang braso niya sa aking bewang. Pero hindi na ako gumalaw. Nakatalikod ako sa kanya. At ang plano ko ay matutulog na talaga. Kaya naman laking gulat ko nang biglang gumapang ang kamay niya papasok sa panjamang suot ko. Napaiktad ako at gulat na napamulat ang mata. Rafael, mahinang saway ko nang pumasok ang kamay niya sa underwear ko. Bahagya ko pang hinawakan ng braso niya pero hindi ko naman magawang alisin iyon. Rafael, saway ko ulit ngunit wala siyang tugon. Ibinaon lang niya ang ulo sa aking batok na naghatid naman sa akin ng kiliti. Maririnig tayo ni nanay. Saway ko pa rin kahit pa nga unti-unti akong nadadala sa ginagawa niya. Magkadikit lang ang kwarto namin ni nanay kaya baka marinig talaga nila kami. They understand, bulong niya. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Nakakahiya sa kanila. Ayaw mo? Tanong niya at pansamantalang itinigil ang ginagawa. Agad naman ako napaungol at hindi ko alam kung dahil sa tanong niya o dahil sa pagtigil ng kamay niya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla siyang umibabaw sa akin at nilusob ako ng halik sa labi. Medyo tinamaan niya yung dingding na gawa sa plywood na tanging nagsisilbing divider sa kwarto namin ni nanay. Isinanyas ko na lang sa kanya na magdahan-dahan siya sa pagkilos. Natatawang tumango naman siya. Muli niyang inabot ang labi ko at di ko mapigilang mapaungol nang maging mapusok ang mga halik niya. Matapos ang masayang bakasyon namin ni Rafael sa probinsya, ay kailangan naming bumalik sa Manila. Kailangan na naming harapin ang realidad namin. Hindi maalis sa akin ang kaba sa bawat araw. Takot ako na baka bigla na lang dumating si Tita Maricel at ang mga magulang ni Rafael at ipagtabuyan ako. Ang tangi ko na lang pinanghahawakan ay ang pangako ni Rafael na aayusin niya ang sitwasyon namin. Sa pagbalik namin ay masaya kaming sinalubong ni na Aling Neng at Jessica. Ang totoo ay nahihiya ako sa kanila
Pero napansin kong wala namang nagbago sa pakikitungo nila sa akin. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, pero wala ako naging balita sa pamilya ni Rafael. Hindi din siya masyado nagkukwento tungkol sa kanila, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung tuluyan na silang nagkaroon ng hidwaan dahil sa akin? Ako na naman ang dahilan. Sa ikalawang pagkakataon ay naging selfish naman ako at inuuna ang puso. Ramdam kong hindi lang sinasabi sa akin ni Rafael kung ano man ang naging pag-uusap niya at ng mga magulang. Alam ko naman na hindi pa rin nila ako napapatawad dahil kailanman ay hindi na sila nagpaparamdam sa amin. Naaawa ako sa asawa ko at nalulungkot sa naging sitwasyon niya. "What are you thinking?" Tanong sa akin ni Rafael. Naupo siya sa sofa sa loob ng kwarto at may binabasang mga dokumento. "Wala naman, naisip ko lang ang parents mo. Siya nga pala, babalik na ako sa trabaho simula bukas." Paalam ko. "Are you sure you still want to work?" Tanong niya. As usual, ay wala siyang komento tungkol sa mga magulang niya. "Oo naman, ano naman gagawin ko kung hindi ako magtatrabaho?" Nitong mga nakarang araw, ay ilang beses niya akong sinubukang kumbinsihin huwag nang bumalik sa trabaho. Pero hindi ako pumayag. Wala na naman doon si Jonah at sigurado akong wala na magtatangkang manggulo sa akin. "Okay, then we'll follow the same routine. Susunduin at ihahatid ka ni Larry," aniya. Muli niya niyang itunoon ang atensyon sa pagbabasa ng mga documents. Nitong mga nakarang araw ay madalas siyang mag-uwi ng trabaho. Ibang klase talaga ang dedikasyon niya pagdating sa milenya. May mga pagkakataon pa na gabing-gabi na siyang umuuwi dahil sa mga meetings na pinupuntahan. Siguro maging ang mga staff niya ay pagod na pagod din. Hanggang sa nakatulog na lang ako ay hindi ko na namalayan kung anong oras na siya natapos sa trabaho niya. Kinabukasan ay naalimpungatan ako sa boses ni Rafael na may kausap sa cellphone. Naroon siya sa balcony at nakatalikod sa akin. "Are you sure, Rose?" Tanong niya. Halata ang tensyon sa kanyang boses. Dahil doon ay napatigil ako sa paghakbang. Ano kayang pinag-uusapan nila ni Miss Rose ng ganitong kaaga? Ayaw ko mang makinig sana, pero naging curious na ako. "Okay, what time?" Tanong ulit ni Rafael. Napahilot siya sa sentido habang nakikinig sa kung anumang sinasabi ng nasa kabilang linya. "If that's what Lolo Miguel really wants, then please, notify all stockholder that an executive meeting will held today. Tell them it's urgent." Sagot ni Rafael, saka tinapos ang tawag. Nang ibaba niya ang cellphone, ay narinig ko ang kanyang paghugot ng malalim na hininga. Itinukod niya ang dalawang kamay sa balostre ng balkonahe. Pinanood ko siya habang nakatitig lang siya sa kawalan at tila may malalim na iniisip. Laglag ang balikat niya at kay lungkot niyang tingnan. Kahit nakatalikod siya sa akin, ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Malamang may kinalaman iyon sa naging pag-uusap nila ni Rose. Tama ba na mahirapan siya ng ganito dahil sa akin? Hindi na ako nakatiis. Kaya nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod. "I'm sorry," bulong ko. Hinarap niya ako at hindi nga ako nagkamali. Bakas ang lungkot sa gwapo niya mukha. For what? Mukhang wala pa rin siyang balak aminin sa akin kung ano ang sitwasyon niya. "Narinig ko kanina, si Miss Rose ang kausap mo, hindi ba? Anong problema?" Ngumiti siya. Pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. "Wala naman, don't worry about." "Rafael," putol ko sa kanya. "Huwag mo nang ilihim sa akin. Asawa mo ako, hindi ba? May karapatan akong malaman kung anong nangyayari. Alam ko at nararamdaman ko na may bumabagabag sa'yo." Bigla naman siyang natigilan. Tinitigan niya ako at halata kong nag-aalangan pa rin siya. "Please, ipaalam mo naman sa akin kung anong sitwasyon dahil simulang bumalik tayo dito, wala ka sa akin sinasabi, kahit sa pamilya mo." "Alright." Putol niya sa pakiusap ko. Iniwas niya ang mga mata nang magsalita.
Lolo Miguel wanted to hold the annual executive meeting today. It's so unexpected and little ahead of schedule. 2 months earlier, to be precise, he informed through Rose, which is strange. Usually, ako mismo ang tinatawagan ni Lolo kapag may mga gusto siyang ipagawa sa milenya. Bakit daw? Anong meron sa meeting na yon? Kinakabahang tanong ko. Naging mailap ang kanyang mga mata, para bang ayaw niyang sagutin ang tanong ko. Sa meeting na iyon, ginagawa lahat ng importanteng desisyon sa kumpanya. This include the appointment of the Millennia's new CEO. Unfortunately, that was one of the agendas. Malungkot na sagot niya. Nanginig ako sa narinig at parang may bumara sa aking lalamunan. Pilit man niyang itago, pero ramdam ko kung gaano siya nasasaktan ngayon. Ang makita si Rafael na ganito ay bago para sa akin. Ang milenya ang buhay niya. Halos lahat ng oras niya ay doon niya ginugol. Pagkatapos ay babawiin lang sa kanya ng gano'n na lang. At dahil sa akin, hindi pa man ay napaiyak na ako sa sobrang guilt. Hey, don't cry. Pag-alo niya sa akin. Ikinulong niya sa mga palad ang aking mukha. Sorry, kasalanan ko. Shh, tanggap ko. Kahit ano pa man ang mangyari, mamaya sa meeting, tatanggapin ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Milenya isn't mine to begin with. I still have my share. Kahit alisin nila ako doon, it's okay with me. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Kahit na anong sabihin ni Rafael, ay ayaw paawat ng mga luha ko. Mahigpit ko na lang siyang niyakap. Ito na mga araw na kinatatakot ko. Iyong mga consequences na pagpili sa akin ni Rafael. Hindi na namin maiiwasan ito. Wala na kaming ibang choice, kundi kaharapin ito na magkasama. Sana, sapat ang mga yakap para burahin ang sakit na nararamdaman niya. Hindi man niya aminin sa akin, alam kong labis siyang nahihirapan sa sitwasyon. Hanggang sa makarating ako sa opisina, ay hindi na naalis ang pag-aalala ko sa kanya. Magiliw akong sinalubong ni Ma'am Abigail at Nina. Maging ang mga dating kaibigan ni Jonah ay nakangiti din sa akin. Gustuhin ko mang mag-focus sa trabaho ko pero hindi ko magawa. Unang araw ko pa naman pero ang isip ko ay lumilipad kay Rafael. Sigurado akong nasa opisina na siya. Panay ang tingin ko sa orasan at cellphone ko kung may message o tawag ba siya. Ang sabi niya sa akin ay babalitaan niya ako sa magiging meeting nila. Ngunit dumating na ang morning break pero wala pa rin siyang paramdam sa akin. Sa huli ay ako na ang tumawag sa opisina niya. Hello? Boses iyon ng babae. Hello? This is Angela. Can I talk to my husband? Nag-aalangang tanong ko. I'm sorry Ma'am Angela, but Sir Rafael is on the meeting right now. Sagot ng babae. Kanina pa ba? Hindi ko maiwasang itanong. No ma'am, kakadating lang po ni Chairman, kaya kaka-start pa lang nila. Alam kong si Lolo Miguel ang tinutukoy nilang chairman. Kung gayon, ay tuloy na talaga ang meeting. Mali yata ang desisyon kong tumawag dahil lalo akong nilusob ng kaba. Ganun ba? Sige, salamat ha. Hinahapong ibinaba ko ang telepono. Hoy, okay ka lang ba? Parang balisa ka. Hindi na napigilang magtanong ni Nina. Napansin niya siguro na maya't maya kong sinisilip ang cellphone ko. Oo, I'm sorry. Sagot ko na hindi siya tinitingnan. Sigurado ka bang ready ka nang pumasok ulit? Nag-aalala pa rin niyang tanong. Oo, pasensya ka na. May meeting lang kasi si Rafael ngayon na importante. Ako ang kinakabahan para sa kanya. Paliwanag ko. Ikaw talaga Angela, natatakot ka pa rin pala para sa kanya. Siya na nga ang big boss ng milenya, di ba? Natatawang sagot ni Nina. Kung alam lang nila kung para saan ang meeting na tinutukoy ko. Kilalang kilala si Rafael bilang big boss ng milenya. Kung maaalis siya, ano kaya ang sasabihin ng mga kaibigan niya at ng kakilalang negosyante? Pihadong magiging maugong sa usapan iyon sa business section ng mga news. Lumipas ang maghapon at para akong praning na naghihintay sa tawag niya. Maging ang sumundo sa akin ay si Larry lang.
Sinubukan ko magtanong sa kanya kung may alam ba siya sa naging meeting ng Milenya. Pero maging siya ay blanco. Hindi daw siya kinokontak ni Rafael buong maghapon. Gumabi na lang ngunit hindi pa rin dumadating si Rafael. Sa bawat minute ay nadadagdagan ng aking pag-alala. Nasa sala na ako at naghihintay sa kanya. Maging si Rose ay hindi na sumasagot sa tawag ko. Ma'am, hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Kanina ka pang palakad-lakad dyan. Sita sa akin ni Jessica. Kung alam lang nila ang pinagdadaanan ni Rafael ngayon. Hinihintay ko kasi si Rafael. Halos mapalukso ako nang marinig ko ang boses niya sa aking likuran. Angela, tawag niya. Nalingunan ko siya na nakatayo sa main door. Baka sampagod sa kanya. Hindi na rin siya nakasuot ng coat at ang polo shirt ay nakabukas pa ng ilang botones. Animoy galing siya sa isang digmaan at siya ang talo. Patakbo akong lumapit sa kanya. Kumusta ang meeting? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ko. Bumaba ang mga mata niya sa akin. Nakatitig lang siya sa akin at ako naman ay parang tinatambol ang dibdib habang naghihintay ng sagot niya.